5 araw na ang nakalipas, sumama ako kay tatay sa pangingisda. Sa gabi, inatake kami ng malaking puting pating. Naaksidente si tatay. Chen Fan. Wala na si nanay at tatay. Mula ngayon, ako na ang bubuhay sa pamilyang ito. Yung 2 apartment sa lungsod, sayo na. Salamat, nanay. Salamat, nanay. Pangalawa, may sarili ng pamilya at kabuhayan ang kuya mo. Kaya yung nasa lungsod. Sa kuya mo na ang 2 apartment. Hindi mo naman sisisihin si nanay, di ba? Noon, sabi ni tatay, ang mga bahay sa lungsod. Tig-isa kami ng kuya mo. Sabi ni Wanyu, kailangan daw ng pamilya nila. Na may bahay ako sa lungsod. Kung hindi siya papayag na pakasalan ako. Hindi pa nga kasal ang pangalawa. Bakit niya kailangan ng bahay sa lungsod? Pangalawa, huwag kang mag-alala. Kapag naumpisahan na ng kuya mo ang negosyo niya, tiyak na isasama ka niya para malasap mo rin ang ginhawa. Pero, pumayag na ako kay Wanyu. Pangalawa, 26 ka pa lang, bata ka pa. Hindi minamadali ang kasal. Kung mahal ka talaga ni Wanyu, hindi siya hihingi ng ganyan karami. Napaka-materialistiko. Hindi sulit pakasalan ang babaeng ganyan. Wala na si tatay. Mula ngayon, ang pamilyang ito ay asa na lang sa kuya mo. Sige po, nanay. Makikinig po ako. Yung 2 apartment sa lungsod, ibigay mo na sa kuya mo. Itong lumang bahay na lang ang akin. Pangalawa, naibenta na ni nanay itong lumang bahay. Naibenta na. Kuya mo, nakakuha ka makailan ng isang malaking proyekto. Pero hindi umiikot ang pera ng kumpanya. Kaya, ibinenta ni nanay itong lumang bahay. Para gawing puhunan ng kuya mo. Ganoon kalaking bagay. Paano ko hindi malalaman? Ibebenta ni nanay ang sarili niyang bahay. Kailangan pa bang dumaan sa pahintulot mo? Ate, hindi ko po iyon ang ibig sabihin. Naibenta na ang lumang bahay. Saan kami titira ni nanay? Wala na si tatay. Mula ngayon, susunod na lang ako sa kuya ko. Huwag po kayong mag-alala. Ako at si Yufen ang mag-aalaga sa inyo hanggang dulo. Ako naman, nanay. Yung 2 apartment sa lungsod na ibigay na sa kuya mo. Pati itong lumang bahay, ibinenta na rin para sa kuya mo. Ako naman. Saan ako titira mula ngayon? Ang pamilyang ito dapat. May parte din ako, di ba? Pangalawa, hindi ba't iniwan sa'yo ni tatay ang isang bangkang pangisda? Ipinamana pa nga sa'yo ni tatay ang galing sa pangingisda. Ako at ang kuya mo yung sa lungsod. 2 apartment lang naman makatuwiran, di ba? Na, pangalawa. Isa ka lang naman. Sa bangka ka naman pwedeng tumira. Yung kabina ng bangka. Talagang hindi pwedeng tuluyan ng tao. Pangalawa, magtiis ka muna. Hindi naman masama ang kaunting hirap habang bata ka pa. Kapag umusad na ang proyekto ng kuya mo, siguradong mas matutulungan ka niya. Mula pagkabata, marunong ka ng sumunod at makinig. Makinig ka kay nanay, huwag kang makipag-away sa kuya mo. Nanay, hindi na po ako nakikipagtalo. Yung 500,000 na itinabi ko sa inyo, ibalik niyo po sa akin. Ako muna ang pupunta para magbigay ng paunang bayad. Mas mabuti na rin para may maipaliwanag ako kay Wanyu. Nanay, hindi ko kayang bayaran yan. Gusto mo rin bang ibigay sa kuya? Ang perang iyan ay akin. Pinag-ipunan ko iyan isa-isa, hirap na hirap. Inilaan ko iyan para sa asawa ko. Ikalawa, ang perang iyan. Ipinagpapalit iyon ni nanay para sa kotse ko. Nanay, para iyan sa asawa ko. Ibigay mo kay kuya pangpalit ng kotse. Kumikita si kuya sa negosyo. Kailangan niya ng maayos na sasakyan para may dating. Kaya si nanay. Ikalawa, hindi ka pa naman nakakapagpundar ng sarili mong pamilya. Ang pera mo ay pera pa rin ng pamilya. Paano ba tayo mabubuhay niyan? Ikalawa, sa susunod, sumama ka na kay Itay sa pangingisda. Ang kikitain mo sa pangingisda, hati tayo ng tig-4 at tig-2. Ang pera mo, ipapasa mo na lang kay nanay para itabi niya para sa'yo. Hintayin mo, ipangagamit ko iyan sa pamamasada mo. 10 taon, buong 10 taon. Ang hirap-hirap kong mag-ipon. Ng 500,000. Nanay, kahit hindi mo ako sangayonan. Ibigay mo man lang kay kuya ang pampalit ng magarang kotse. Sa bahay, wala nang 3 kwarto. Akin na ang bahagi ko. Pero ang 500,000 ito, akin ito. Walang bahay, walang pera. Paano ako kukuha ng maipapakasal ko? Ikalawa, bakit ganyan ka makipag-usap kay nanay? Ano bang masama sa pera mo? Hindi ba at si Itay naman ang nagpundar niyan para sa'yo? Ang galing sa pangingisda ni Itay. Ipinasa niya sa'yo. Hindi ba 500,000 lang iyan? Magpursige ka. Sa 1 o 2 taon, mababawi mo rin yan. Sa dami ng taon. Lagi kang kinakampihan ni Itay. Kasama kang pinagpala sa pangingisda at pagkita ng pera. Ako at si kuya mo. Kailangang umasa lang sa sariling sikap. Ngayon, kami. Ang negosyo ay nangangailangan ng puhunan. Kapag tinulungan mo kami ni nanay, ano namang masama roon? Hindi ba tayong lahat? Para sa pamilya ring ito.
Sa tingin niyo ba may kinikilingan si Itay sa akin? Xiaofan. Wala nang pera sa bahay. Kailangan munang unahin ang pag-aaral ng kuya mo. Sabi ng guro. May pag-asa siyang makapasa sa 2 taong kurso. Ikaw naman mula ngayon sumama ka na sa Itay mo. Sa pangingisda at pagkita ng pera. Para matulungan ang gastusin sa bahay. Espesyal na ulat. Kuya, 10 taon na ang nakaraan, tumigil ako sa pag-aaral at sumama kay Itay. Sa pangingisda para tustusan ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Para mabili mo pa nga ng bahay sa syudad at makapag-asawa. Ano bang maganda sa bahay? Lahat nauuna sa'yo. Kahit sa napakaraming taon, wala akong naibigay sa sarili ko ni isang bagong damit. Lagi na lang pinaglumaan mo ang isinusuot ko. Sabi mo may kinikilingan si Itay sa akin. Pero hindi ba dahil? Maganda ang grades ko sa pag-aaral. Kung hindi dahil sa akin, makakapagdala ba ng dangal ang pamilya Chen? Ikaw na ni hindi nakaabot sa kolehiyo, may karapatan ka pang sabihing maganda ang pag-aaral mo. Ngayong may negosyo na ako at ako na ang boss. Ni hindi ka pa rin nakapasa sa kolehiyo. Sinasabi mong maganda ang grades mo. Ngayong ako na ang may negosyo at ako na ang amo. Sa akin naasa ang pamilya mula ngayon. Sa dami ng taon. Kailan ka ba naglabas kahit 1 sentimo sa bahay? Bawat buwan mula sa bahay. Kumukuha ako ng 5,000 para sa gasto sa araw-araw, hindi pa ba sapat? Maging ang hulog sa bahay mo sa syudad. Ako pa rin ang nagbabayad. Sapat na. Lumakas na ang loob mo. 30 pa lang si Papa. Tapos pinag-utos-utusan na tayo at sinisigawan. Mula pagkabata hanggang paglaki. Lahat ng magagandang gamit sa bahay. Laging inuuna si Kuya. Hindi ako kailanman nakipag-agawan. Para maging maunawain na bata. Tama nga. Ang batang marunong umiyak ang nabibigyan ng gatas. 10 taon akong nagtrabaho at nagtiis ng walang reklamo. Pero isang sira-sirang bangkang pangisda lang ang napunta sa akin. Nanay. Hindi ako nakipag-agawan sa kahit ano sa bahay. Pero yung 500,000, sana po ibigay niyo sa akin. Kung hindi mo tutulungan ang kuya mo ngayon. Sa hinaharap. Paano mo asahang tutulungan kanya? Mula pagkabata hanggang paglaki. Lahat ng masarap at masayang bagay. Kinukuha lahat ni kuya. Ni minsan, hindi niya ako binigyan kahit kaunti. Paano ko asahang tutulungan niya ako sa hinaharap? Ikaw. Nanay, sa huling beses ko na itong itatanong. Yung 500,000, ibibigay mo ba o hindi? Yung 500,000, na ibigay na kay kuya mo. Huwag mo nang banggitin ulit ang bagay na yan. Nanay. Anak mo rin ako. Sa lahat ng bagay, si kuya lang ang iniintindi mo. Hindi mo ba pwedeng? Isipin din ako. 26 na ako. Panahon na ring magkapamilya ako. Pangalawa. Sa lakas ng ulan na to. Saan ka pupunta? Sinermonan ka lang ni nanay ng kaunti. Bakit ka nag-inarte na parang bata? Hayaan mo siyang umalis. Kung may tapang ka, huwag ka nang bumalik. Wala akong. Anak na kasing sutil mo. Hayaan mo siyang umalis. Kung may tapang ka, huwag ka nang bumalik. Wala akong. Anak na kasing sutil mo. Dahil pabor na pabor ka sa kuya. Si kuya na ang mag-alaga sa'yo hanggang sa huli. May maliit akong bangkang iniwan ni Itay sa akin. At 10 taong karanasan sa pangingisda at pagtala ng huli sa dagat. Sa sarili kong mga kamay. Kaya kong bumili ng bahay at bumuo ng pamilya. Nanay, kumalma po kayo. Maliit pa si pangalawa at wala pang alam. Huwag na po ninyo siyang pagbigyan ng mabigat. Fugi. Bilis, habulin mo na si pangalawa. Bawal. Gusto kong makita. Kung ilang araw siya makakatiis sa labas. Kung si pangalawa, ay kalahati lang sana ng pagiging maunawain mo. Hindi na sana ako mag-aalala. Xiaofan, pag natapos mo ang biyahe sa dagat na ito, sasamahan kita sa bahay ni Wanyu para mamanhikan. Bibigyan kita ng isang bahay sa syudad. At saka, yung 500,000 na nakaimbak sa nanay mo. Daragdagan pa ni Papa. Mabait na babae si Wanyu. Hindi natin pwedeng apihin siya. Salamat, Tay. Qianfan. Bahay sa syudad. Ang pantubos na 588,000. Handa ka na ba? Yung bahay at ang pantubos na yon. Pwede bang bahagyang ipagpaliban? 1 taon lang ang pinakamatagal. Kaya ko. Sa bahay namin, araw-araw akong kinukulit. Pinakamahaba na ang 3 araw. Kung hindi mo makumpleto ang halaga, huwag ka nang maghanap sa akin. Wanyu, pakinggan mo ako sandali lang. Sabi ni Papa. Sa dagat nakatago ang napakaraming kayamanan. Pumunta tayo sa malalim na dagat at subukan.
Kung swerte lang, baka sa loob ng 3 araw. Makumpleto ko pati ang pera para sa bahay at sa handog. 1 araw at 1 gabi na ang lumipas. Masyadong maliit ang bangkang ito. Hindi na pwedeng magpatuloy pa. Isang pulutong ng ligaw na malalaking dilaw na isda. Lahat higit sa 1 kilo. Mga ligaw na malalaking dilaw na isda. Kada isa, mga 2,000 ang presyo. 20,000. Ang laki ng kita. Kapag ganito ang swerte, dumating pa sana ng ilang ulit. May bahay na ako at may pambili pa ng handog. Ang saklap. Akin ang 20,000. Makikipagsapalaran ako sa'yo. Hindi ba? Ngayon, mamamatay rin ako. Sa bibig ng malaking puting pating na ito, ako ang Dragon King ng silangang dagat. Ang may taglay ng kapangyarihang walang Dragon Pearl. Nakipagkasundo ako sa lahat ng nilalang sa dagat. At nakakahina pa ako sa ilalim ng tubig. Kaya ko pang kumilos ng malaya. Munting fan. Ang hiyas na ito ay mula pa sa lolo ng lolo mo. Ipinasa ito sa mga susunod na salinglahi. Kaya kang ipagtanggol nito at magdadala ng kapayapaan at swerte. Isuot mo agad. Nakipagkasundo ako sa lahat ng nilalang sa dagat. Ano ang ibig sabihin nito? Pakikipagkasundo. Tagumpay. Tayo na. Ihatid mo ako pataas. Pagkatapos makipagkasundo sa malaking puting pating, maaari akong makipag-ugnayan sa isip nito. Maaari kong madama ang lahat ng nakikita ng malaking puting pating. Maaari ko ring utusan ang malaking puting pating na gawin ang anumang gusto ko. Napakaastig nito. Isang sandata ito sa dagat. Ngayon, subukan natin ang kakayahan ng malaking puting pating. Ang grupong ito ng ligaw na malalaking dilaw na isda ay hindi bababa sa 500. Kung mahuli ko silang lahat, malaking kita yon. Malaking puting pating. Itulak mo rito ang pulutong ng ligaw na malalaking dilaw na isda. Dali. Lakas ko ngayon. Ay mas malaki pala ng ganito. 4 o 500 ligaw na malalaking dilaw na isda. Mahigit 1,000 kilo ang bigat. Kaya ko itong hilahin ng madali. Kailangang madaliin ang pagkakarga ng isda. At kailangan ko nang umuwi para ibenta ang mga ligaw na malalaking dilaw na isda. Kapag patay na, wala na yung halaga. Chen Fan, ang bilis mong makapaglayad. Narinig ko na ang tungkol sa nangyari sa ama mo. Tio Lee, may dumating akong magandang paninda. Hindi ko lang alam kung kukuha ka. Magandang paninda. Dali, samahan mo akong tingnan. Napakarami nitong ligaw na malalaking dilaw na isda. Lahat ay mahigit 1 kilo ang bigat. Pawang di kalidad.
Sadyang napasok ka sa pugad ng mga ligaw na malalaking dilaw na isda. Ang swerte mo. Tio Lee. Bibiliin mo ba ang mga dilaw na isdang ito? Bibiliin ko. Kailangang bilhin lahat. Biliin na lahat kahit gaano pa karami. Bilisan mo, buhatin mo ang isda at dalhin dito. Ligaw na malaking dilaw na isda. Kabuuan ay 476 na piraso. Mula kalahating kilo hanggang 1,5 kilo. 1,200 bawas 76, kabuuan 470 piraso. 1,650 kabuuan 470 piraso. 1,650 piso, kabuang 586 na kilo. Presyo ng bili na 1,650 piso bawat 1,601 kilo. Mula kalahating kilo hanggang 2 kilo. 10 piraso. Kabuuan 36 na kilo. Bibiliin ng 2,601 kilo. Sa huli itong 6 na piraso. Lahat yan, 3 kilo ang timbang. Lahat kalkulado sa 7,000 kada kilo. Kabuuan ay 115,702. Round off na lang. 116,000. CJ. Bili na. Heto na ang bayad ko sa inyo. Kapag may maganda pa ulit sa susunod, tandaan niyong diretsyo sa kay Tio Lee ito ihatid. Sa 10 taon na ito, ang huli ng pamilya namin ay palaging dinadala sa bahay ni Tio Lee. Madalas sabihin ng tatay ko, si Tio Lee ay talagang tapat at mabuting tao. Sa negosyo, hindi naluloko ng bata. Huwag po kayong mag-alala, Tio Lee. Hanggat nakakain ka ng maayos. Tiyak na dito ko pa rin dadalhin ang huli. Kapag nakaalis sa dagat, kumita ka na ng 116,000. May pambili ka na ng bahay at pangdagdag sa kapistahan. At ito pa lang ay simula pa lang. Kung may malaking puting pating na makahanap ako ng kawan ng isda, may tataboy ko ang kawan ng isda. Madali ko nang mababasag ang network. Una, itong magandang balita. Sabihin mo kay Wanyu. Chen Fan. Bakit ka nandito? Wanyu. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Nag-aalala ako na may nangyari sa'yo. Kaya, ano naman ang pwede kong maging problema? Umuwi ka na. Abala ako ngayon. Babalik na lang ako at tatawag. Wanyu. May magandang balita ako sa'yo. Alam ko na. Wanyu. Sino siya? Siya si Chen Fan. Kilalanin niyo ang isa't isa. Ako si Zhang Zihao. Ang manager ng Honghai Hotel. Ngayon, babae ko na si Wanyu. Sana mula ngayon. Lumayo ka na sa kanya. Bakit? Paano pa nga ba? Siyempre, dahil mahirap ka na. Ikaw na umaasa lang sa dagat para mabuhay. Isang hampas lupang buhay na laman ng putik. Ilang piso lang ba ang kinikita mo sa isang taon? Ano ang maibibigay mo kay Wanyu na kaligayahan? Tingnan mo nga ako. May 2 bahay ako sa lungsod. May sasakyang nagkakahalaga ng 50,000. At taunang sahod na 40,000. Chen Fan. 3 taon kitang hinintay. Sobrang nabigo na ako sa'yo. Nakipagkasundo na ako kay Zihao na magpakasal. Huwag ka nang manggulo pa sa akin sa hinaharap. Wanyu. Ang bahay at handog sa lungsod. Handa ko na ang lahat. Sobra na. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin maunawaan? Ang buhay na gusto ko hindi mo maibigay. Sige, umalis na tayo. Hindi ko inaasahan yan. 3 taon ka nang nakikipagrelasyon kay Wanyu. Pero hindi mo pa rin siya nahahawakan. Kahapon, pinatikim nila ako ng isang bago. Pasensya na, Chen Fan. Gusto kong ibigay sa iyo ang mga ito. Ang pinakamagagandang bagay. Itatabi ko hanggang sa gabi ng aming kasal bago ko ibigay sa iyo. Hindi ka naman magagalit, di ba? Paano ako hindi magagalit, Wanyu? Kapag nakalikom na ako ng sapat para sa dote. Pupunta na ako sa bahay niyo para manligaw. Sige, hihintayin kita. Lahat pala ay peke. Wanyu. Ipinagpalit mo ako. Ito na ang magiging pinakamalaking pagsisisi ng buhay mo. Sa huli. Ano? Chen Fan, hindi mo na ba ako kilala?
Ikaw ba ay? Lin Wanhe. Hindi masama ha. Akala ko pa naman si Chen Guapo ang kasama mo. Kinalimutan na niya ako. Paano naman mangyayari yon? Di ba ikaw ang kilalang beauty queen ng eskwela namin? Narinig ko na magkasama na kayo ni Wanyu. Kailan ka pa nainom ng alak? Ano ang nangyari? Nandidiri siya sa akin. At nakipagtipan na siya sa iba. Pasensya na, Chen Fan. Hindi ko alam ang tungkol dito. Hayaan na. Tapos na ang lahat. Ang babaeng nahuhumaling sa karangyaan ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig mo. Tara na, Chen Fan. Sa malapit dito, may isang magandang karinderyang sari-sari ang ulam. Ililibre kita sa kainan. Si Lin, beauty queen, ang taya. Kung gayon, hindi na ako tatanggi. Talagang masarap at lokal ang lasa rito. Totoo. Noong nag-aral pa ako, madalas akong kumain dito. Tumawag si Kalihim Liu sa akin. At tinanong kung paano na ang mga inihandang seafood namin. Kumusta na ba? Mabuti. Naintindihan ko na. Lin Beauty Queen. May nangyari ba? Baka matulungan ko kayo. Chen Fan. Naaalala ko parang ikaw ang madalas mangisda sa dagat. Ngayon, masasabi ng bihasa ka na. Pwede mo ba akong tulungang kumuha ng isang ligaw na malaking dilis na lampas 5 gin? Isang pulang batik na higit 10 gin. Mahigit 100 gin na. Mahabang hasang na dragonfish. At pati isang lampas 5 gin na. Asul na dragon shrimp na may gintong guhit. Kahit alin dyan. Lahat ng iyon ay napakabihirang. Wala pa akong nakikitang ganyan. Talagang mahirap hulihin ang mga yan. Kaya sobra rin akong balisa ngayon. Si Kalihim Liu ang malaking kliyente ng hotel ko. Kung hindi ito magawa, huwag na nating pag-usapan yan. Kailan mo kailangang? Sa loob ng 5 araw. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, maghintay ka lang ng balita ko. 17. Atasan mo lang ako. 17. Hindi ko maipapangako ng 100%. Pero dapat ay may 50% man lang natsansa. Chen Fan. Maghintay ka sa mensahe ko. Kapag may balita na, tawagan mo ako. Ang fishing boss na ito sa nayon. Ang malaking bangka ni Chende. Makakapasok ito sa malalim na dagat para mangisda. Masyadong maliit ang bangka ko. Sa malapit lang ako makapangisda. Kakaunti na ang yamang dagat. Hoy, hindi kaya. Kakaipalabas lang ng bibig ni Chen Fan. Kakapalabas mo lang ng bibig mo. Hindi ka ba nananatili sa bahay para mag-asikaso? Bakit ka nagmamadaling pumalaot? Gusto mo bang puntahan at patayin ang malaking puting pating? Para ipaghiganti ka ng iyong ama. Tumigil ka nga. Magkakabaryo lang naman ang mga ito. Huwag kang sobrang lumabis. Wala kang pakialam dyan. Tumabi ka nga. Ang pangulila mo kay Chen Fan ay hindi pwede. Mangmang. Wala na yon. Daswang. Ikaw, pumunta ka na sa pantalan at magbuhat ng kargamento. Kaunti lang ang naging pag-aaral ko. Wala akong gaanong alam. Kaya tumatag lang ako sa katawan. Kung gusto mo, pumunta ka at ipagawa sa akin. Bibigyan kita ng 1,000 kada araw. Magkano? 1,000 bawat araw. Kuya Chen Fan. Hindi ka ba nagbibiro sa akin? Nagtatrabaho lang ako sa pantalan. 200 lang bawat araw. Kailan? Nakita mo ba akong nagbiro? CJ. Kuya Chen Fan. Naniniwala ako sa'yo. Tara. Sa pangingisda kailangan ng maaasahang katulong. Si Dashuang at ako ay magkasama na mula pagkabata. Kapag may nangungulimbat sa akin, laging siya ang unang sumasaklolo. Lubos akong nagtitiwala sa'yo. Ang tagal ko nang hinahanap ang mga ito. Huwag mo nang banggitin ang mga lipak na dilaw na isda, pulang batik, asul na kahel, at goldfish. 1 o 2 lang ang nakita ko. Puro mga walang kwentang maliliit na isda. Na hindi naman mapagkakakitaan. Maliliit na halo-halo. Napakakaunti ng yamang dagat sa malapit. Kung makakapunta lang sa malayong dagat, mas mabuti sana. Ang dambuhalang isdang ito na mahigit 3 metro. Tiyak na bihirang-bihira. Ang dami ng mga dambuhalang isdang ito ay higit sa 1,000 sa taya ko. Ang dambuhalang isda ang pinakamabilis sa dagat. Na isda.
Kung makakakontrata ako ng Panginoong dambuhalang isdang ito, hindi ba mas magaan ang paghahanap ng huli? Hulihin mo para sa akin ang malaking puting pating. Ang Panginoong dambuhalang isdang iyon. Talagang ang hari ito ng bilis sa karagatan. Ang Panginoon ng dambuhalang isda ay nag-aalaga ng mga inakay. Mukhang may pagkakataon pa. Kung magpapatuloy pa tayo ng ganito. Hindi rin ubra. Hintayin mo ako sa bangka. Chen Fan. Buhay mo ang pinaglalaruan mo ba? Ang paningin at pakiramdam ko ay mas naging malakas. Pakiramdam ko sa loob ng katawan ko ay may nakatagong napakalakas na puwersa. Ang bilis ko sa tubig dagat. Ay napakabilis pala. Ngayon na. Tama na. Isama mo ang buong angkan mo. At hanapin mo para sa akin ang huli. Mahigit kalahating oras na ang lumipas. Kuya Chen Fan, bakit hindi pa siya umahon? Baka may nangyari na sa kanya. Hindi pwede. Kailangan kong bumaba at tingnan. Kuya Chen Fan, mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Bilisan mo, paandarin ang bangka. Itong ligaw na malaking dilaw na isda. At least 5 yen. Kuya Chen Fan. Ang galing mo rin ha. Ang laki nitong ligaw na dilaw na isda. Mahal na yan, malaki ang halaga niyan. May kawan ng sailfish. 100 beses na ang bilis ng paghahanap. Simula pa lang ito. Sakay na. Yung paghulog ng lambat. Hila na ang lambat. Kuya Chen Fan. Puno na ang lambat. Sa isang hila na ito, di bababa sa 3,000 jin na siguro. Pero wala namang gaanong mahalagang huli. Kaunti pa rin ang bihirang huli sa malapit sa pampang. Kuya Chen Fan. Tingnan mo ang laki ng red spot. 10 jin na red spot. Mukhang swerte tayo ngayon. Kapag may 2 bihirang huli na ito. Sa panig ni Lin Wanhe. Pwede na tayong makapagpasa. Ang bigat, malaking huli ito. Ay grabe. Kuya Chen Fan, anong isda ito? Bakit ko ngayon lang ito nakita? Isa itong ubeng dugong lapu-lapu. Napakabihira. Ang laki ng ubeng dugong lapu-lapu na ito. Narinig ko lang yan sa tatay ko. Nabanggit niya minsan. Buong buhay niyang nangisda sa dagat. Pero hindi niya ito nakita. Hindi ko akalain. Ngayon ay tayo pa ang nakahuli ng ganito kalaki. Malaki ang halaga niyan, ano? Sa totoo lang, aabot yan sa 500,000. Ha? 500,000. Sapat na yan para sa akin. Na makapag-asawa na. Sumama ka sa akin. Ipapangako ko sa'yo. Sa loob ng 1 taon makakapag-asawa ka. Pagkatapos niyan, ikaw. Na ang parang kuya ko. Bumalik ka na agad. Kapag patay na ang huli, wala na yang halaga. Manager Lin. Ngayong gabi, si Chairman Liu namin ay mag-aasikaso ng napakahalagang mga panauhin. Yung mga dekalidad na sangkap. Handa na ba kayo? Talagang pasensya na. Sa panig ko, naghanda na ako ng pamalit. Bibigyan ko pa si Manager Lin ng kalahating oras para maghanda. Hindi pwede.
Kanselado na ang hapunan ngayong gabi. Hello. Manager Lin, ako ito. Chen Yue, ano ang kailangan mo? May isa ako ditong 4 na gin na ligaw na malaking dilaw na isda. At isa pang 50 gin na ubeng dugong lapu-lapu. Narinig ko na. Kailangan mo yan. Hindi naman siguro dahil mabait ka lang, ano? Basta tama ang bayad, ayos na. Hindi na ako hihingi ng marami. 1,000,000 lang. 4 na gin na ligaw na malaking dilaw na isda. Pwedeng umabot ng 30 hanggang 50,000. Isang layang ng Purple Blood Dragon Beard. Higit sa 100,000. Ikaw nga pala. Malakas ang bibig ng leon. Ang negosyo ay tungkol sa supply at pangangailangan. Bibili ng isda ang libo-libo. Sa tabi ng Honghai Hotel. Pwede pang maghintay. Manager Lin. Pag-isipin mo muna. Honghai Hotel. Ang pinakamalaking kalaban ko sa negosyo. Kung talagang nahukay ni Liu Dong. Sa nakaraan. Mawawala sa akin ang malaking lupang pangkalakalan. Ang kliyenteng ito. Hindi matatawaran ang magiging lugi. ₱1,000,000. Chen Fan. Nakuha ko na ang kailangan ko. 5 layang na ligaw na dilaw na isda. 10 layang na pulang batik at mahigit 100 layang na Purple Blood Dragon Beard. Chen Fan, alam ko. Hindi mo ako bibigyan. Agad akong magmamaneho para kunin ang premium na sangkap na kailangan ni Liu Dong. Handa na ang lahat sa akin. Kuya, mahigit 1 oras na ang lumipas. Bakit wala pang sagot si Manager Lin? Hindi kaya? Hindi siguro. Wala siyang pagpipilian. Kung magagalit siya kay Liu Dong, ang lugi niya lampas pa sa 1,000,000. Kahit buhay niya ay hindi na niya mahahabol. Nandito na si Kuya Lin, Manager. Kuya, 5 layang na ligaw na dilaw na isda. 10 layang na pulang batik. At 100 layang na Purple Blood Dragon Beard. Paano nakuha ng binatang ito yon? Mahal kong Chen Fan. Gusto mo bang sirain ang maganda kong balita? Isa lang iyang basurang bangka. Paano makakahuli niyan? Sa malalim na dagat lang posibleng lumitaw. Ang ganitong pambihirang bagay. Mukhang swerte ko pa nga sa araw na ito. Kuya, pupunta na ako para turuan siya ng leksyon. 78,000. Dagdag pa ang nasa tindahan ni Boss Lee. Nabenta ng 5,003. Kabuuan ay 103,000. Sa isang biyahe sa dagat na ito. Kumita ako ng 100,000. Sa loob ng 1 taon. Hindi ba aabot ng ilang milyon? Ilang milyon pa ba? Masyadong kaunti. Mukhang kailangan nating mabuting pagplanuhan ito. Kagagaling ko lang makita ka. Ibinenta mo ang 3 malalakas na piraso kay Manager Lin. Saan mo nahuli ang mga yon? Loko ka, may sira ba ang ulo mo? Lihim yan sa negosyo. Naiintindihan mo ba? Lumayas ka agad. Huwag kang manggulo. Inagaw mo ang negosyo ng kuya ko. Kailangan mo naman akong bigyan ng paliwanag. Anong paliwanag ang gusto mong ibigay ko? Ang sabihin mo kung saan mo nahuli ang mga yon. O bayaran mo ang lugi ng kuya ko. Kahit 100,000 lang. Kung hindi ko sabihin, ang lakas ng loob mo, ganito ka makipag-usap sa akin. Ayusin mo siya. Ayusin ka ng mga ito. Mag-ingat ka, Chen Fan, kuya. Chen Fan, kuya. Paano ka naging ganito kalupit? 100,000. Kuya Chen Fan, sobra na yata ang ibinigay mo. 1,000 kada araw ang basic na sahod. 5,000 pa ang bonus. Sabi natin, sa loob ng 1 taon, makakapag-asawa ka. Sa basic na sahod lang, paano sa sapat? Naghahakot ako ng kargamento sa pantalan. Pagod na pagod ako. Sa 1 buwan lang, mahigit 5,000 na ang kinita ko. Sumunod lang ako sa iyo, Kuya Chen Fan. Sa 5 araw, nakaipon na ako ng 10,000. Kuya Chen Fan. Mula ngayon, kahit ipagbili ko pa ang buhay ko para sa iyo, pwede. Magbakasyon ka ng 2 araw. Umuwi ka at magpahinga muna. Mababawas ba sa sahod? Huwag kang mag-alala. Hindi mababawas. Saka ako panatag na. Walang silbi. Kaninang lang naging pabaya ko. Hindi ako nakaiwas. Chen Fan, itatala ko muna ang utang na ito. Chairman Liu. Ang lasa nitong ligaw na malaking yellow croaker.
Talagang pambihira. Ang pulang batik na isdang ito, sariwa at malambot. Ito na ang pinakamasarap na pulang batik na isda na nakain ko. Pinakamasarap na pulang batik na isda. Kung ako ang tatanungin mo. Ang lilang blood dragon na ito ang pinakamasarap. Maaga ko pa itong inasikaso, kalahating buwan ang advance. Kay Lin Xiaoji ko ipinareserba. Karaniwan, hindi makakain ng ganitong bihirang pagkain. May malasakit ka, Chairman Liu. Masaya kaming lahat sa kinain namin ngayon. Chairman Liu. Kayo at ang ilan niyong mga mahal na panauhin. Nasiyahan po ba kayo sa mga putahe ngayon? Ang maalaga mo, Lin Xiaoji. Talagang napakaganda ng mga putahe ngayon. Walang tigil ang papuri ng lahat. Sa susunod, kung may mahalaga kayong handaan, pwede niyong tawagan si Lin Xiaoji. Sa susunod na buwan, may isang mahalagang handaan ako. Si Lin Xiaoji ang hahanapin ko. Maraming salamat, General Manager Zeng. Kapag kailangan nyo, sabihin nyo lang sa akin ng maaga. Sisiguraduhin kong hindi kayo bibigyan, General Manager Zeng. Chairman Liu. Sige, enjoy na lang kayo ng dahan-dahan. Tawagan niyo lang ako kung may kailangan. Ngayong araw, malaking tulong si Chen Fan. Hindi pa nga namin siya napasasalamatan. Chen Fan, may oras ka ba ngayong hapon? Magpahinga ka ng 2 araw. Bakit, may kailangan ka? Kung ganon, pumunta ka muna sa hotel at hanapin ako. Ngayong gabi, ililibre kita sa hapunan. Tumigil ka. Ano? Bakit? Hindi ka pa rin marunong mag-isip. Chen Fan, wala ka bang puso? Nandito na ang Hongyun Grand Hotel. Isa na akong tao ni Boss Hao. Kalimutan mo na ang balak na yan. May diferensya sa ulo. 896. Ito ang pinakamataas na 5-star hotel sa lungsod. Sa tingin mo, pwede kang pumasok dito. Kung kailan mo gusto. Pumunta ako para hanapin si Manager Lin. Hanapin natin si Manager Lin. Sino ka ba sa tingin mo? Gusto mong magbenta ng isda? Sa hotel namin, ha? Sakto. Ako ang namamahala sa pagbili para sa hotel. Ako ang purchasing manager. Gusto mo, bigyan kita ng pagkakataon. Basta lumuhod ka ngayon. Natutong tumahol na parang aso. Naisip ko na. Bibigyan kita ng pagkakataon. Chen Fan, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Kuya Hao? Bakit hindi ka pa lumuhod at matutong tumahol na parang aso? Ako ang kausap mo. Bingi ka ba? Basahan. Bitiwan mo agad yan. Chen Fan, naglakas loob kang saktan ako. Huwag mo akong provoke-in. Kapag inulit mo pa yan, hindi lang basta. Isang sampal lang ang abutin mo. Mga tao. Dakpin niyong lahat siya. Bitiwan niyo siya. General Manager Lin. May basahan na ginugulo ako. Ako na ang magpapasagot dito. Bakit pa nakatayo dyan? Bilisan niyong paalisin siya. Huwag niyong dumisan ang mata ni General Manager Lin. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Pasensya na. Ako ang nagkulang sa pagdisiplina sa mga tauhan ko. Baka nagkakamali po kayo. Isa lang siyang probinsyano. Nga, General Manager Lin. Si Chen Fan noon ay tuta ko. At may sama siya ng loob sa akin at kay Zihao. Ngayon lang siya pumunta sa hotel. Para manggulo lang. At gantihan kami. Si Chen Fan ay nobyo ko. Ako ang nagsabi sa kanya na pumunta sa hotel para sunduin ako. May problema po ba roon? Ano? General Manager Lin. Hindi ba kayo? Nagbibiro lang sa amin. Mukha ba akong may panahon sa inyo para magbiro? Ano ka ba sa tingin mo? Ni hindi ka nga bagay. Sinibak ka na. Kunin mo na agad ang mga gamit mo. Lumayas ka. Lumayas. Sinibak. General Manager Lin. Alam ko na po na mali ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko talaga alam na si Chen Fan pala ay nobyo niyo. Ipinapangako kong hindi na maulit ito. Umalis na tayo. Zhang Zihao. Naglakas loob kang saktan ako. Kasalanan pa ng maganda mong mukha. Kaya ako sinibak ni General Manager Lin. Saan ko ba alamin na si Chen Fan ay bigla na nakadikit kay General Manager Lin? Samantalang dati, ni isang silid hindi niya kayang bilhin. Basahan. Ano bang nakita ni General Manager Lin sa kanya? Hindi ako naniniwala.
Lumayas ka rin. General Manager Lin. Salamat po kanina. Napakabuti niyo naman. Ngayong araw na ito. Napakalaki ng naitulong ninyo sa akin. Nga. Ano ang gagawin mo ngayon? Sa bangka. Hindi pwedeng may nakatira. Umupa ka muna sa lungsod. Ng isang unit. Para may matirhan ka. Wala kang sasakyan. At hindi rin praktikal. May 220,000 ako sa kamay ko. Dapat sapat na. Bibili ng bahay at kotse. Sir. Itong designer na 3-bedroom na apartment. Ang cash price ay 130,000 lang. Kung swipe mo na. Sir. Ito ang pinakabagong modelo ng kotse. Swipe mo na. Kahapon wala talaga akong ni isang sentimo. Ngayon, bigla akong nakabili na ng kotse at bahay ng cash. Pero, lahat ng ito. Simula pa lang. Medyo maliit pa. Diyan ka na muna. Mamaya na lang palitan ng mas malaking villa. Sa wakas ay meron na. Sarili kong bahay. Chen Fan. Congratulations sa'yo. Nakabili ka ng bahay at kotse ng cash. Maraming tao ang nangangarap buong buhay. Pero bihirang maabot ito. Kaya dapat si Linzong na ang magmalasakit sa atin madalas. Huwag mo nang palaging Linzong. Linzong na ang tawag. Status. Tawagin mo na lang akong Wanhe. CJ. Linzong. Wanhe. Ganyan ang tama. Hindi kalayuan dito ang hotel ko. Tatawagan ko. Magpapadala ako ng pagkain dito. Ngayong araw na magpalit ka ng bagong kwarto. Magdiwang muna tayo dito. Chen Fan. Muli, congratulations sa'yo. Hindi na pwede, tama na ang inom. Ako. Hoy, Papa. Nasaan ka, Wanhe? Bakit ang tagal mo pa, hindi ka pa rin nakauwi? Papa, may lakad lang ako sa labas. Babalik din ako agad. Ihatid na kita. Sino ang kasama mo? May boyfriend ka na ba? Papa, ano ba ang sinasabi mo? Kaibigan lang. Hindi ko nasasabihin, bababa na ako. Chen Fan, mauna na ako. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Bumili ng bahay, 130,000. Bumili ng kotse, 50,000. May natitira pang 40,000. Ang susunod na plano. Kumita muna ako para makabili ng malaking bangka. Pero kung makabili ako ng malaking bangka, kulang ang tao. Kailangan ko pang kumuha ng ilan. Mga maaasahang tao lang ang pwede. Kuya, ang tagal na nating wala dito. Si Bunso hindi pa rin nakauwi. Kung gusto mo, tawagan mo siya at tanungin. Ma, huwag ka nang mag-alala. Baka si Bunso ay kung saan na nagpapakasasa ngayon. Hayaan mo munang makaranas siya ng hirap sa labas. Pag hindi na niya kinaya sa labas. Babalik din siya ng kusa. Wow, Chen Fan, pre. Nakamaserati ka na pala. Mga mayayaman lang sa lungsod ang nakakabili ng ganitong sasakyan. Astig ng kotse na ito. Ayusin mo ang trabaho mo. Sa 1 taon, may papakasal kita sa isang mabuting asawa. Sa loob ng 2 taon, may bahay na at naka-Benz na. Kuya Chen Fan. Siguradong sasama ako sa iyo at pagbubutihin ko ang trabaho. Asawa ko. May napili akong isa. Isang Hermes na bag lang, 300,000. Pag naging matagumpay ang proyektong ito, kailangan mo akong bilhan. Bibilhin. Bag lang naman iyan, di ba? Basta gusto ito ng asawa ko, bibilhin ko. Ang proyektong ito, kabuuan naming inilabas ay 2 milyon. Konserbatibong tantya ng tubo. 3 milyon. Kung ganoon, bibili pa ako ng isa pang Porsche. Bibili. Lahat bibilhin. Asawa ko. Ang bait mo talaga. Uy, Wang. Ano? Nabigo ang proyektong iyon. Ang 2 milyon ko. Uy, Wang. Sabi mo lang kanina, nabigo ang proyekto. Tapos na. Lahat ng 2 milyon nalugi.
Paano nangyari yan? Maliwanag na sinabi ni Emmer, Wang, na siguradong kikita ang proyektong ito walang talo. Ang Hermes bag ko. Ang Porsche ko. Lahat wala na. Ihulog ang lambat. Napunit na naman ang lambat. 10 pirasong ligaw na dilaw na Kroiker. Tig 2 hanggang 3 kilo. 10 pirasong pulang may batik. Kaya na itong ibenta kay Wanhe. Ang natira. Ibigay lahat kay Tioli. Kuya Chen Fan. Ang laki ng isang Blue Lobster. Hindi bababa sa 20 gin. Ang Blue Lobster na ito parang halimaw na sa laki. Higit kalahating metro ang haba. Mas malaki pa ito kaysa sa huling isdang 100 gin. Mas bihira pa kaysa sa Purple Blood Dragon Grouper. Hindi ba napakalaki ng halaga niyan? Napakalaking pera niyan. Bilisan niyong ilagay ang mga isdang ito. Lahat sa mga lalagyan at iwi na. Sige po. Ligaw na malaking dilaw na Kroiker, 20 gin. 10,000. Pulang may batik, 100 gin. 8,000. Gintong Brim, 3,000 gin. 6,000. Sibas, 1,000 gin. 22,000. Iba pang halo-halong isda, 8,000. Kabuuan, 27,000. Chen Fan. Sa pagkakataong ito, ang nahuli mo sa pangingisda. Mas marami pa kaysa sa malalaking bangka ng pamilya Chende. At check mo ulit. Hindi na kailangan pinagkakatiwalaan ko si Tioli. CJ. Ililipat ko sa iyo ang pera. Tioli, mauuna na ako. Ibalik mo muna ang bangka. Dadaan ako sa bayan. Itong munting bangka ni Chen Fan. Paano nagawa nitong makahuli ng ganito karaming isda? Sa kalahating saglit lang, nakabenta na siya ng mahigit 10,000 gin ng isda. Kay Boss Lee. At pati ang mga bihirang paninda noong huli. Nakadiskubre siya ng kung anong lihim na taguan ng isda. Isang hamak na taga-baryo lang siya. Pero nakapagpa-benz pa siya. Sa susunod na lumabas siya sa dagat. Sabay tayo sa taas at silipin natin. Ang laki ng higanteng Blue Lobster na ito. Unang beses ko pa lang itong makita. Chen Fan. Saan ka nang galing? Nakakuha ka na naman ng napakaraming bihirang huli. Ang mga ito ay espesyal kong ipinadala sa'yo. Bibili ka ba? Bibilhin ko. Siguradong bibilhin ko. Kahit magkano pa ang ganyang klase ng bihirang huli, kukunin ko lahat. At saka, ang presyo ko, tiyak na mas mataas kaysa sa nasa labas. Sa susunod, direkta mo na lang. Ihatid sa akin at tapos. Ayos na ba yon? Ang 10 o 20 gin na Wild Yellow Kroiker ay kabuang 25 gin. Kung bibilhin ayon sa 6,000 bawat gin, aabot ng 15 milyon. Ang 10 may pulang batik na may 58 gin. Kung ayon sa 1,000 bawat gin ang presyo, ay round off na lang. Mga 60,000 na. Ang ganitong class ng Wild Yellow Kroiker. Sa bahagi ni Tio Chen, 5,000 lang ang ibinibigay. At sa pulang batik, pinakamarami na ang 800. Talagang patas at makatuwiran ang presyong ibinigay ni Lin Wanhe. Sa ganitong pambihirang huli. Unang beses ko rin itong makita. Medyo hindi ko pa matansa ng husto. Tingnan mo. Aabutin ba ng 1 milyon? 1 milyon. CJ. Kabuuan ay 12 milyon at 100,000. Naibenta ni Tioli sa 27 milyon. Kasama pa ang 121 milyon mula rito. Umaabot na ito sa kabuuang 12 milyon at 100,000. Ibig sabihin, sa biyahe ng panghuli ngayon, kumita tayo ng halos 148 milyon. Kasama ang natitirang 40 milyon noon. Ngayon, nasa account natin na 188 milyon. Pero para makabili ng malaking barko, malayo pa ang kulang. May kailangan pa ako, una na ako. Director Liu. Kakakuha ko lang ng 20 gin na higanteng deep sea Blue Lobster. Hindi ko alam kung interesado kayo. Eksakto, ngayong gabi may mahalagang salu-salo ako. Ipagtabi mo para sa akin. Hindi problema ang presyo. Ayos. Ayos agad ang lahat para sa inyo. Chen Fan. Ang galing mo namang magpasurpresa sa akin. Kuya Chen Fan. Ang barko ng pamilya ni Chen Yue. Nakasunod ba sa atin? Boss. Sa bahaging ito ng tubig. Puro maliliit na isda lang. Hindi siguro. Naisip niyang maghagis ng lambat dito. Ang mumunti niyang sirang bangka ay hindi makapapalaot ng malayo.
Dito lang siya sa salok ng swerte. Akala pa naman niya may natuklasan siya. Na lugar ng nagkukubling isda. Noon, siguradong itong batang ito ay pinalad lang. Ngayon, sa paghahagis ng lambat na ito, siguradong walang makukuha ang lambat niya. Ang layo pa ng agwat. Pero naririnig ko pa rin. Ang usapan nila ng malinaw na malinaw. Sundan mo ako. Pagmasdan niyong mabuti. Para hindi na kayo araw-araw nakatitig. Ito na. Kuya. Itong bata, hindi pa pala. Talagang dito siya nangingisda. Kapag may nahuli siya sa hulang ito, pabaliktad ko isusulat ang pangalan ko. Akala ko natuto na siya sa matandang yon. May natutunan pala siyang konting galing. Ayan na yon. Sumabog ang lambat. Grabe, parang multo. Dito pa lang, sumasabog na rin ang lambat. Itong bata. Anong klaseng malas yan? Kakagamit lang natin ng fish finder. Walang isda sa bahaging dagat na ito. Ibaba ninyong muli ang detector. Tingnan niyo kung ano talaga ang nangyayari sa kabila. Opo. Kuya Chen-fan. Pawang karaniwang isda lang ang mga ito. Walang mahalagang huli. Hindi naman pwedeng laging swerte. Dahil marami ang karaniwang isda. Mabibenta pa rin yan ng malaki. Kung gusto mong malaman ang sikreto ko. Ipapasilip ko sa inyo. Wala rin palang isda dito. May malaking kumpol talaga ng isda. Sobrang weird naman ito. Kakaiba. Sa tama lang, ang bahaging dagat na ito. Dapat ay hindi lalabas. Nang ganito kalaking kumpol ng isda. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kuya, gusto mo bang agawan natin sila? Ngayon na tayo bumiyahe papunta roon. Malamang nahuli na lahat ni Chen-fan ang isda. Chen-fan, ikaw na hampas lupa. Pangahas ka pang makipag-agawan sa akin ng isda. Masyadong kaunti ang huli sa bahaging dagat na ito. Kung maglalapag pa kami ng isa pang hulang lambat, huli na. Hindi pa nga nagtatagal si Chen-fan. Pero nakahuli na naman siya ng napakaraming isda. Dati, ikaw at ang tatay mo sa loob ng isang buwan. Hindi nakakakuha ng ganyan karami, hindi ba? Pinagpala ako ng tatay ko. Maswerte lang talaga ako. Minsan o 2 beses, swerte yan. Pero paulit-ulit na, hindi na yan swerte. Totoo yan. Paulit-ulit na sinasabi mong swerte. Talagang walang maniniwala. Ang sikreto na ito. Hindi pwedeng may makaalam. Hindi na ako magtatanong pa. Pero, kailangan mo ring mag-ingat. Makaraan ng ilang araw, magpapadala ako kay Tio Li ng ilang libong gin ng isda. Tiyak na mapapansin ni Li Wei. Si Lidi ang mato ng barangay Xinggang. Walang may lakas ng loob na banggain siya. May isang labanan talaga ako kay Lidi. Mukhang kailangan ko ng pag-isipan ito agad. Sa pagkakataong ito, lahat-lahat. 87,356. Gawing buong numero, 88,000. Ikaw ang umunlad, unlad din ako. Salamat, Tio Li. Isang buwan na rin ito. Kamusta na kaya si Xiaofan ngayon? Dapat marunong na siyang umintindi. Paano ba hindi mahahabag ang isang ina? Naghihirap siya sa labas. Nay, huwag na kayong mag-alala. Kahapon, tinawagan ko pa si Bunso. At pinakiusapan siyang umuwi. Pero matigas ang ulo niya. Ayaw niya talagang bumalik. Sabi niya, nanay, masyado raw kayong may kinikilingan. Hindi niyo man lang siya itinuring na anak. Talaga bang ganyan ang sinabi ni Chen-fan? Nanay. Bakit, magsisinungaling pa ba ako sa inyo? Hindi lang yan, nanay. Sabi pa ni Chen-fan. At sabi pa niya, kung hindi ibibigay ni nanay ang isang bahay, at ibabalik sa kanya ang 500 hindi na raw siya babalik kahit kailan. Kung ayaw niyang bumalik, bahala siya. Tingnan ko nga. Hanggang kailan niya kaya kakayanin? Nanay, kumalma po kayo. Susubukan naming kausapin ulit si Chen-fan. May pera ka pa ba? Ano ng problema, panganay? Naubusan na naman ng pondo ang kumpanya. Kamakailan lang. May nakuha na namang proyekto ang kumpanya. Kailangan ng paunang pondo. Nanay. Naaalala ko. May naipon ka pang pondo para sa pagtanda, hindi ba? Huwag po kayong mag-alala, nanay. Isang buwan lang ang pinakamatagal. Pagkatapos ng proyekto, ibabalik ko agad ang pera sa inyo. Hindi niyo pa rin ba ako pinagkakatiwalaan? CJ. Nanay, naniniwala ako sa'yo. May naitabi si nanay na 300 ni dito. Lahat ibibigay ko sa'yo. May asikasuhin pa ako.
Una na ako. Yung proyektong inirekomenda ni Kuya Ma. Siguradong mapagkakatiwalaan. Kapag naipasok ang 300 na ito, tiyak na dodoble o 3 beses pa yan. Sa pagkakataong ito, siguradong walang problema. Nakakuha ka pala ng pera. Kuya Hugh, bakit ka nandito? Ibigay mo rito. Kuya Hugh. Walang laman ang card. 300 nilang ang nasa card. Sakto lang pambayad sa interes. Paano ang principal? Kuya Hugh. Wala na talaga kaming pera. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng 2 araw. Walang pera. Para maipuhunan sa proyektong ito. Kahit ang isang bahay ko sa lungsod. Ibinenta ko na. Naalala ko. May Mercedes ka pa rin, tama. Ibigay mo ang susi. Ituring na lang natin na 200 ang kotse na ito. Dagdagang 300 sa card. Kabuang 500. May utang ka pa sa akin na 1 milyon. Ano? 1 milyon. Kuya Hugh. Ako lang ang nagpautang sa'yo ng 1 milyon. Hindi ba napag-usapan na? 200 ang interes. Kung nakapagbayad ka ng oras. 200 lang ang interes. Nalate ka na. Natural, tataas ang interes. Bibigyan pa kita ng 5 araw. Kung hindi pa rin mabuo, ibenta mo na ang bahay mo. Kuya Hugh. Yung Mercedes ko. Binili ko iyon ng 500. Isang buwan pa lang yon. Sir, hindi po yata patas na 200 nilang ang itatakda nyo. Sa akin, 200 nilang ang halaga niyan. Kapag lumipas na ang 5 araw. Saan kami kukuha ng 1 milyon? Ibenta na lang ang bahay na ito. Hindi pa rin sapat. Hindi pwede. Ang natitira na lang sa atin ngayon ay ang bahay na ito. Hindi pwedeng ibenta. Tama. At si Chen Fan pa. Si Chen Fan na walang-wala. Anong silbi niya? Kaya pa sigurong kumita ng kaunti ng bangka na yon. Pakuha natin kay Chen Fan. Ibenta ang bangkang pangisda. Dapat makabenta tayo ng kaunti. Ibenta na ang bangkang pangisda. Pero papayag ba si Chen Fan? Hindi na niya pwedeng pigilan yon. Hintayin mo akong magpalit ng damit. May kailangan ka ba sa akin? Hindi ba pwedeng pumunta kung wala akong kailangan? Baka mapagkamalan tayo ng iba. Wanhe, huwag mong sabihin. Ha? Chen Fan, huwag kang magkamali ng intindi. Gusto lang kitang puntahan at tanungin. Bakit nitong mga nakaraang araw ay hindi ka na nagpapadala sa akin ng paninda? Mukhang ako ang nag-isip ng sobra. Pawang di kalidad ang kailangan mo. Paano naman sa bawat paglayag ay makakakuha ako nun? Chen Fan. Tumawag sa'yo si nanay kanina. Pinababalik ka niya ngayong gabi para kumain. Pamilya tayo. Kaya huwag ka nang magtampo kina nanay at kuya. Maraming ulam ang binili ng hipag mo. Hinihintay ka namin kumain pag uwi mo. CJ. Kung may lakad ka, uwi na muna ako. Ayusin ko agad ang mga dekalidad na paninda para sa'yo. Espesyal na araw ba ngayon? Bakit ang daming inihandang ulam? Hindi ba sinabi mo na hindi ka nababalik pa? Nandito na si Chen Fan. Huwag na nating banggitin ang nangyari noon. Kayo pa rin ang marunong makisama. Para hindi na mag-alala si nanay. Chen Fan. Halika na at kumain. Hindi na inom ng alak. Nagmaneho ako. Si kuya noon pa man. Ay hindi kailanman naging ganito kabait sa akin. Ano ba ang pakulo niya? Chen Fan. Bumili ka ng kotse. Paano siya nagkapera pambili ng kotse? Engan. Kain na. Kuya. Sabihin mo na lang diretsyo kung may kailangan ka. Ano naman ba ang kailangan ko? Si nanay lang naman ang nag-aalala sa'yo. Na baka nahihirapan ka sa labas. Kaya, pinapatawag ka namin para sabay-sabay tayong kumain. Kung wala ka nang sasabihin, alis na ako. Kung gayon, diretsahan na kitang kakausapin. May bagong proyekto ang kumpanya ko. Kailangan nito ng malaking puhunan. Talagang wala na akong ibang magawa. Kaya naisip kong ikaw na. Ang muna ang magbenta nung iniwan ni Papa. Na bangkang pangisda. Pero huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang proyekto ni Kuya, tiyak na dodoblehin ko ang ibabalik sa'yo. Kuya, hindi ba kinuha mo lang sa akin? Ang 300,000. Paano mo pa? Nanay, hindi pa sapat ang 300,000 mo. At nagawa mo pang
Kunin pati ang pangretiro ni nanay. Hindi ko kinuha, pansamantala lang. Hiniram para mapagpaikot muna. Sa pinakamatagal na, 1 buwan lang, ibabalik ko kay nanay. Kailan ka ba kumuha ng pera sa bahay? Hindi ba sabi mo pansamantala lang iyon? Pero kailan ka ba talaga nagbayad? Noong huli ang lumang bahay. At ang 500,000 ko. Ngayon naman, ang 300,000 para sa pagpapalago ni nanay. Pati ang bangka ko, pinapantasyahan mo pa rin. Sinasabi ko sa'yo, imposible yon. Huwag mo nang asahang makakakuha ka pa ng kahit ano sa akin. Ni 1 sentimo wala kang makukuha rito. Pangalawa, bigyan mo pa ng isang pagkakataon ang kuya mo. Sa pagkakataong ito, siguradong babayaran kita. Wala ka na sa mabuting talaan ko. Matagal na yung nawala. Huling tanong na ito ng kuya mo sa'yo. Tutulong ka ba rito o hindi? Hindi. Nanay, kulang na lang kami sa huling 200,000. Kung hindi natin makumpleto sa loob ng 3 araw. Malulugi ang proyekto na yon. Hindi lang tayo walang kikitain. Kundi kailangan pa nating magbayad sa kanila. 500,000 multa sa paglabag sa kontrata. Bakit naman kami ang magbabayad? Pangalawa, ang kuya mo mismo ang lumapit at nakiusap sa'yo. Magkapatid kayo. Kung hindi mo tutulungan ang kuya mo, sino pa? Noong paghahati ng pamilya, ang bangka lang na iyon ang nakuha ko. Ngayon sabi ni kuya na, ibigay mo raw iyon sa kuya mo. Anak mo rin ako. Bakit hindi mo magawang? Isipin naman ako kahit minsan. Nawala na ang tatay mo. Hindi mo na nga kayang mangisda mag-isa ngayon. Wala nang silbi ang bangka na yan kung itatabi lang. Mas mabuti pang ibenta na lang. Ibigay mo ang pera sa kuya mo para makapagnegosyo. Kapag kumita na ang kuya mo, hindi ka naman niya pababayaan. Magnegosyo. Noong 5 taon na ang nakalipas. Nagsimula na siyang magnegosyo. Halos kada sandali, umuwi siya rito para manghingi ng pera. Sa loob ng 5 taon na yon, paulit-ulit na nagbigay. Ang kuya mo ng magkano? Hindi bababa sa 2 milyon siguro. Anong klaseng negosyo ba ang pinapasok mo? Ito. Noong mga nakaraang taon, kami ay wala masyadong karanasan. Kaya hindi kami kumita. Sa nakalipas na 2 taon, kami ay naglagak ng maraming malalaking proyekto. Kaya lang, hindi pa dumarating ang kita. Ganyang kalokohan. Pwede niyong lokohin si nanay pero hindi ako. Ang totoo, hindi niyo ako maloloko. Ayokong makisawsaw sa mga problema niyo. Ngayong naghati na tayo sa pamilya. Huwag na kayong mag-abala at guluhin pa ako. Pangalawa, bumalik ka dito. Kung aalis ka pa. Nakaka-Benz na si pangalawa. Saan niya nakuha ang pera? Hindi kaya ang tatay mo ay palihim na nag-iwan ng pera para sa kanya. Impossible. Sa mga taong ito, binabantayan namin siya. Imposibleng may naitago si tatay na pera. Kung ganoon, ang weird talaga. Kaya bang kumita ng ganoon kalaki sa pangisda sa dagat? Pero imposible rin naman yon. Na kaya palang papiliin si pangalawa. Ng Benz na nagkakahalaga ng 500,000. Huwag muna nating pansinin yan. Kailangan nating humanap ng paraan. Para makakuha ng pera mula kay pangalawa. Uncle Lay. Bilisan mo, tulungan mo sa pagbubuhat ng isda. Uncle Lay. May kailangan. Mamaya. Baka hindi na mabili ni Tio ang isda mo. Tio Lee. Pwede mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Dahil yon kay Chen Yue. Chen Fan. Sa barangay Xinggang, pamilya lang ni Chen Yue ang may malaking bangkang pangisda. Hawak nila ang buong negosyong pagkaing dagat sa barangay Xinggang. Sa merkado ng pagkaing dagat sa syudad. Matao rin talaga. Isa lang akong maliit na negosyante. Hindi ko kayang galitin si Chen Yue. Nagbanta na siya. Kung sakaling mangahas pa akong kunin ang isda mo, putulin na raw niya ang kabuhayan ko. Kaya, Chen Yue, gusto mo bang harangan ang landas ko? Ang pamilya ni Chen Yue ay laging arogante at mapang-api. Sobra na ang dami ng huli mo. Tiyak na mapapansin ka ni Chen Yue. Hindi niya iyon palalampasin. Kung agawin mo ang kabuhayan niya, ang huli ngayong araw, ako pa rin ang bibili. Sa susunod, hindi na kita kayang tulungan. Ayos lang, Tio Lee. Naiintindihan ko. Pero si Chen Yue, gusto niyang harangan ang landas ko. Impossible. Dahil gusto mong makipaglaro, sasamahan kita. Sa isang masayang laro. Kuya Chen Fan. Itong Chen Yue na ito. Sobrang garapal mang-api. Hanapin natin siya. Sa mga ganyang klase ng tao. Wala nang maayos na pakikipag-usap. Talaga bang? Susuko na lang tayo. Kuya Chen Fan. Ang magandang buhay ko ay kakasimula pa lang. Sabi mo naman.
1 taon para makapag-asawa ako. 2 taon para makabili ng bahay at kotse. Ang pangako ni kuya ay paninindigan niya. Siguradong mas malaki pa sa napag-usapan ang ibibigay ko. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para harapin si Chen Yue. Gusto niyang putulin ang kabuhayan ko. Pero hindi niya magagawa. Kuya Chen Fan, may paraan ka ba? Balikan mo na lang ako at sabihin mo. Sa pagkakataong ito, kabuwang. 90,312. Ilipat ko sa iyo ang 10,000. Aalis na ako, Tioli. Hoy! Sa isang biyahe mo lang sa dagat. Kumikita ka ng 10,000. Sa loob ng 1 buwan. Hindi ba umaabot na yon sa ilang daang libo? Nakakagulat talaga. Sa 1 buwan, nakaandar ka na agad ng mamahaling sasakyan. Noong una, ikaw at si tatay. 1 buwan lang. Ang naibibigay sa pamilya ay 3 o 4,000. Sa dami ng taon. Magkano na ba ang naitago mo? Kung may sakit ang utak niyo. Magpatingin na kayo agad. Ang dating usapan tungkol sa pangalawa. Hindi ko na rin pagbubulayan pa. 500,000. Hindi pala. 1,000,000 ang ibigay mo sa akin. Sa'yo na ang bangkang pangisda. Ang perang kinita mo noon ay babalik din sa'yo. Para sa 100,000. Walang pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Kayo ba ay? Nabubulsa na sa pera at nababaliw na kayo. Chen Fan kuya. Pagod na akong magbanat ng buto sa dagat. Ang perang pinaghirapan. Bakit ko ibibigay sa inyo? Layas na agad. Ito ay usapin ng pamilya namin. Chen Dashuang, huwag kang makialam sa mga walang saysay na usapin. Ngayon si Chen Fan ang amo ko. Kayo. Kalokohan. Hindi na kailangang makipagtalo sa ganitong klase ng tao. Sayang lang ang laway. Umalis na tayo. Si Bunso, hintayin mo ako. Hindi pa tapos ang usaping ito. May gusto ka ba? Ano nang pakiramdam? Hindi ka lang pumunta rito sa harap ko. Para magmayabang ng lakas mo. Chen Fan. Sa totoo lang, sa paningin ko. Wala kang kaibahan sa langgam. Gusto kitang durugin. Sa isang iglap lang. Wala kang anumang ipapanglaban sa akin. Pinayagan kitang ibenta. Para may maibenta ka. Kung hindi kita hahayaang. Kahit makahuli ka pa ng mas maraming isda. Sa kamay mo rin babagsak na parang basura. Kaya naman. Bibigyan kita ng 200. Una. Ibenta mo sa akin ang bangka mo. Pumunta ka sa lungsod at maghanap ng trabaho. Pangalawa. Isama mo ang bangka mo. At sumali sa aking tripulante. Magtrabaho ka para sa akin mula ngayon. Ang bangkang iyon. Maaari kitang bigyan ng 300,000. Pero mas gusto kong piliin mo. Basta pumayag ka. Na sumali sa aking tripulante. Bibigyan kita ng 300,000 taunang sahod at bonus. Hindi bababa sa 500,000 sa 1 taon. Pag-isipan mo muna. Nasa labas ang pinto, bahala ka. Chen Fan. Sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Kung hindi ako ginagalaw ng tao, hindi rin ako gagalaw ng tao. Kung gusto mo talaga akong paglaruan. Heto, 4 na salita ang ibibigay ko sa'yo. Maninindigan ako hanggang dulo. Chen Fan, sarili mong kagagawa nito. Kaya huwag mo akong sisihin. Chen Fuge. Nay. Pwede ba? Pakiusap mo nga kay Bunso. Sabi ni Chen Yue. Na kailangan daw maglabas ng 500,000 para bilhin ang bangka. 500,000 talaga yon. Kapag nalagpasan pa ang baryong ito. Wala na tayong ganoong klaseng tindahan. Nay. Si Bunso ang pinakamarunong makinig sa'yo. Nakahawak siya sa sirang bangkang iyon. Sa loob ng 10 taon, wala pa rin siyang kikitain na 500,000. Ito. Ang bagong proyekto ng kumpanya ko. Kulang na kulang lang ng 500,000 iyon. Kapag nabigo ang proyekto, malalagay sa bingit ng pagkalugi ang kumpanya ko. Kulang na lang talaga ako sa bahaging iyon para magtagumpay. Kaya tulungan mo naman ako. CJ. Nanay, tatawagan ko na si Pangalawa. Hello, Nanay. Pangalawa. Nanay, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan mo ang kuya mo. Nag-alok na si Chen Yue ng 500,000. Bibilhin niya ang bangkang pangisda. Umalis na ang tatay mo. Sa mag-isa mong pangingisda sa laot. Gaano katagal bago ka kumita ng 500,000? Nanay.
Akin po ang bangkang pangisda. Hindi ko po ibebenta. Ang sabi ng kuya ko, mas mabuti pang huwag mo siyang paniwalaan. Kung hindi, mauubos ang kabuhayan mo balang araw. Hindi ako naniniwala sa kuya mo. Bakit, sa inyo ba ako maniniwala? Matalino at magaling ang kuya mo. Siguradong magtatagumpay ito sa pagkakataong ito. Nanay lang ang nagtatanong sa'yo. Ibebenta mo ba ang bangkang ito o hindi? Hindi. Sobra ka na. Talagang sobra ka na. Lumalakas na ang loob mo. Ngayon, pati ang sinasabi ko. Hindi mo na pinakikinggan. Ang pangalawang anak na ito, sobra na kong umasta. Nanay. Nanay, iniwan pa ba ni tatay? Ang susi ng bangkang pangisda sa inyo. Nga, nanay. Dahil ayaw ibenta ni pangalawa. Kukunin na lang natin ang bangka. Ibenta na lang, di ba? CJ. Nanay, kukunin ko na ang susi para sa inyo. Si Chen Yue, balak niya. Putulin ng tuluyan ang daan ko. Pero paano ko siya hahayaang makuha ang gusto niya? Magsisimula na ang plano ko. Chen Fan. Nahanap ko na ang ipinahanap mo sa akin. Ang kuya mo. Hindi naman siya talaga nagtatag ng kumpanya. Palagi lang siyang naloloko. Ang bahay at kotse niya sa syudad. Sinamsam na lahat. May utang pa siya ngayon. Na 1 milyong utang na may mataas na interes. CJ. Naiintindihan ko na. Mukhang tama ang hinala ko. Talagang naloko ang kuya mo. May utang siyang 1 milyong mataas ang interes. Gustong kunin ang ipon ni nanay para sa pagtanda. At ang bangka ko para punuan ang butas ng utang. Ang galing ng kalkulasyon niya, ha? Kuya Chen Fan. Ano yon? Matagal ko na yung nahulaan. Gagawin talaga ng kuya mo ang ganitong pakulo. Kayo na ang lumayas. O ako ang magpapalabas kay Dashwang. Para itapon kayo sa dagat at ipakain sa mga isda. Pangalawa, may lakas ka ng loob. Kuya mo ako. Huwag. Kami na lang ang aalis. Pangalawa. Maghintay ka lang. Kuya Chen Fan, ano na ang gagawin natin ngayon? Kung hindi, pupuntahan ko si Chen Yue. At itatapon sa dagat para ipakain sa mga isda. Hinaharang niya ang daan ko. Kung ganoon, uunahan kong putulin ang daan niya. Paanda rin ang bangka. Lumabas tayo sa dagat. Kuya Chen Fan, saan tayo pupunta? Nandun na tayo sa unahan. Kuya Chen Fan, ano nang gagawin natin dito? Ang ganda ng gabi na ito. Hindi na ako makababa ng barko para mag-internet. Hindi na ako bababa ng barko, ako mismo ang lalangway pabalik. Doon ka lang sa barko at hintayin mo ako. Grabe talaga. Nakahuli tayo ng isang malaking pating. Kung pwede natin itong 10 malaking pating na may kontrata. Pagkatapos nito, sa malalim na dagat na tayo manghuli. Mas magiging magaan ang lahat. Ayos na. 12 dambuhalang pating. Kasama ang dati na mga kontrata. 13 malaking pating. Kapag nasa akin na ang 13 malaking pating na ito. Ako na ang hari ng dagat na ito. Ito ang Reyna Feng Huang na kabibe. Pinakapiling hiyas ng mga kabibe. Ang ganda ng kabibe na ito. Kuya Chen Fan, ang galing mo talaga. Mahigit 1 oras na itong nasa ilalim. Bumalik na tayo. Kuya Chen Fan. Ngayong gabi sa bangkang pangisda na ako matutulog. Para hindi na sila muling pumunta. Isama na natin dyan ang overtime pay mo. Ang dami mo pang pinaghirapan. Jiuye. May utos po ba kayo? Seolin. Narinig ko kay Lao Liu na nakakakuha ka raw nito. Ng 10 ginaligaw na dilaw na isda. At malalaking asul na dragon mula sa malalim na dagat. Pwede bang makakuha rin ako ng ilan? Jiuye. Hindi po ako makakapangako niyan. Pero gagawin ko po ang lahat para makakuha. Mabuti. Kapag nakuha mo na, sabihan mo ako agad. Opo, Jiuye.
Chen Fan. Hinahanap kita. Umupo ka at magsalita. Chen Fan. Makakakuha ka pa ba ng 10 gin? Naligaw na dilaw na isda at malalaking asul na dragon mula sa kailaliman. Dapat naman po ay walang problema. Alam ko na. Alam kong may paraan ka. Tingnan mo nga ito para sa akin. Ito ang Reyna Feng Huang na kabibe. Naku. Napakalaki nitong Reyna Feng Huang na kabibe. Ni hindi ko pa narinig ang ganito. Chen Fan, ikaw ba ang nakahuli nito? Ako rin, unang beses ko rin itong nakita. Talagang malawak ang alam mo. Tulungan mo akong tingnan kung sulit ba ito. Kung kabibe lang ito. Saka. Isang magandang pang-display. Ibenta sa aquarium. O kaya koleksyon lang ng isang tao. Tansya ko mga 10,000 lang. Hindi maliit na halaga na rin yon. Pakinggan mo muna ako hanggang dulo. Ang Reyna Feng Huang na kabibe. Ang tunay na mahalaga ay hindi ang katawan ng kabibe. Ang napakagandang perlas. Isang perlas ng kabibe na pambihira sa koleksyon. Mahigit 30 karat. At may halagang lampas 1 milyon. Lampas 1 milyon. Ganito kamahal. Siyempre. Noong nakaraang buwan may isang dayuhan na. Bahagyang mas maliit pa rito. Na perlas ng kabibe na pambihira sa koleksyon ang naipagbili sa subasta. Sa huli ay naibenta sa halagang 1,500,000. Ikaw na naman. Hindi bababa sa 15 milyon. 15 milyon. Sapat na yan para mapalitan ko ng malaking barko. Ang laki ng kinita natin ngayon. Kung mapagkakatiwalaan mo ako na ang bahala. Huwag muna tayong magmadali. Itong pambihirang kabibe. Matutulungan mo ba akong iproseso ito? Sasagutin kita ng 10,000. Pwede itong ilagay ng maayos sa tubigang nasa bulwagan ng hotel ko. CJ. Sandali lang, Chen Fan. May isa pa akong usapin. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Sige, sabihin mo. Mula ng 2 beses. Makakuha ka ng mga dekalibreng huli. Maraming may-ari ang lumapit sa akin para magtanong. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon. Para magtayo ng isang high-end na linya. Kaya gusto kong malaman mula sa'yo. Kung kaya mo ba akong suplayan ng pamatagalan. Nang mga ligaw na dilaw na isda na higit sa 2 gin. Mga pulang batik na higit sa 5 gin. At iba pang mga dekalibreng huli. Ang presyo kaya kong ibigay sa pinakamataas. Sa panahong ito, wala akong mapagbentahan sa dami ng mga huli ko. Mauuna na akong kumuha ng dekalidad na paninda para kay Lin Wanhe. Walang problema. Sa akin na ang bahala. Ang batang ito ang kapal din ng mukha. Gusto pa ring mangisda sa dagat. Ang mga huli niya ngayon, hindi na maibenta kahit isa. Pag nahuli niya yon, bibilhin ko na lang ng bagsak presyo. Astig talaga si kuya. May 13 malalaking puting pating. Totoong tumaas ng ilang ulit ang bilis. Ang pamilyang nangunguna sa pangingisda ang siyang naghahanap ng dekalidad na paninda. Ang malalaking puting pating ang bahala sa pagsinghot at paghahabol. Kaya nilang itaboy ang mga dekalidad na paninda mula sa kailaliman ng dagat. Papunta rito sa akin. Chen Fanje. Ang ligaw na dilaw na isdang ito. Hindi ba higit 5 gin na ito? Napakaraming ligaw na dilaw na isda. Kita ka agad. Bilisan niyong ipasok. Chen Fanje. Ang pulang batik na ito, 10 gin ang panimulang timbang. Bilisan niyong ipasok. Kapatid. Bumalik na ang batang iyon. Sa pagkakataong ito, 3 kahon lang ba ng isda ang nahuli niya? Mukhang ang swerte niya tapos na. Mukhang nagkamali ako ng hinala. Hindi naman pala siya palaging ganoon kaswerte. Hindi ko rin alam kung bakit ngayon. Anong klaseng hangin ang umihip? Bakit ang daming customer na gustong bumili ng dekalidad na paninda? Chen Fan. Sumasagot ka man lang sa telepono. Chen Fan.
Nakakuha ka ng di kalidad na paninda. 5 gin na ligaw na dilaw na isda. 15 gin na pulang batik. 18 gin ng napakalaking asul na dragon ng malalim na dagat. Chen Fan. Ang galing mo talaga. Pinawi mo ang alala ko. Chen Fan, maupo ka muna. Ako muna ang bahala sa meeting. Mukhang pogi rin naman ah. General Manager Lin. Hindi mo ba talaga ako papansinin? Huli na ang oras. Ayusin na natin ang bayaran. 5 gin na ligaw na malaking isda. 200,000. 10 gin na pulang batik na isda. 60,000. 18 gin na asul na dragon ng dagat. 80,000. At may iba pa. Ligaw na malaking isda at pulang batik na isda. 24,000. Kabuuan sa lahat. 120,000. Talagang masaya ang presyong ibinigay ni Lin. Ngayon, sa account ko, may 342,000. Kapag nakahuli pa tayo ng mas marami sa dagat, makakapalit na tayo ng mas malaking bangkang pangisda. Pero kung gusto mong makakuha ng mas malaking bangkang pangisda, kailangang ayusin muna ang problemang ito ni Chen Yue. Kailangang mairesolba muna iyon bago magpatuloy. Tama ka, Wan He. Tulungan mo muna ako sa isang bagay. Bakit ka pa nahiya sa akin? Sabihin mo lang kung anong kailangan. Gusto kong bilhin ang lumang bahay namin sa baryo. Pabalik. Hindi ko masyadong kabisado ang bahaging iyan. Bukas agad ako ang magpapadala ng tao para asikasuhin. CJ. Salamat. Kung ganoon, una na ako. Salamat sa'yo. Sinasabi mo lang ba yan sa bibig mo? Ha? Imbitahin mo ako sa hapunan. Xiaolin. Ang mga putahe ngayon. Sobra akong nasiyahan. Matagal na akong hindi nakatikim ng ganito kasarap na seafood. Simula ngayon kung 2 o 3 araw. Dapat may ganito akong balik. Ang mga mapagmatataas na yon. Xiaolin, siguraduhin mong maipaghanda mo ako. Hanggat gusto ninyo, Senior Jiu. Sisiguraduhin ko na maihahanda ko para sa inyo. Ang nobyo mo. Di ba? Nagkamali po ba ako ng intindi, Senior Jiu? Senior Jiu, ipakikilala ko po sa inyo. Si Chen Fan. Ang kinain niyo kanina, na mga bihirang sangkap, ay nahuli mismo ni Chen Fan. Kapag may gusto ng kainin si Senior Jiu, kailangang umasa yon kay Chen Fan. Nakakabigla ang batang yan. Ang bata mo pa. Pero magaling ka na agad sa pagkuha ng huli sa dagat. Hindi masama, hindi masama. Masaya ang kinain ko ngayon. Kung sakaling may mangyari ulit sa susunod, maaari mo akong tawagan. Salamat po, Senior Jiu. Senior Jiu. Kailan po kayo gustong kumain? Ako na ulit ang pupunta at ayusin yon para sa inyo. Senior Jiu. Ang pangalang ito. Bakit parang pamilyar? Hindi mo ba kilala si Senior Jiu? Noong araw, si Senior Jiu ang pinakakinatatakutang tao sa syudad. Ang big boss ng ilalim ng mundo. Kahit hindi na siya nasa madilim na landas na yon. Sa syudad natin, wala ni isa. Ang mangahas na hindi magbigay galang kay Senior Jiu. Sadyain mo lang siyang tapakan sa paa. Ang buong syudad natin ay yayanig. Kaya pala, siya pala ang nakakakuha ng pangalan ni Senior Jiu. Ibig sabihin, mataas ang tingin ni Senior Jiu sa'yo. Ikaw sa hinaharap. Kung talagang may problema ka, pwede kang dumiretso kay Senior Jiu. Umalis na tayo. Chen Fan. Magtotoast ako sa'yo. Boss na kita ngayon. Ako dapat ang mag-toast sa'yo. Ang general manager ng isang magarang 5 bituing hotel ay pumunta rito para kumain sa isang karinderya sa kalsada. Baka kapag sinabi ko pa, ay wala nang maniwala, hindi ba? Ang hotel ay trabaho. Dito. Ang buhay. Bunso, lumapit ka rito. Samahan mo ang kuya mo at uminom ng 2 tasa. Lumayas ka. Ang tapang mo rin ha. Basta gusto ko ang mga mapusok na babae. Hindi lang ugali ang maanghang. Pati itong katawan mo.
Mas mainit pa. Ulitin mo nga. Dahil ayaw mong pumunta. Upo na lang dito si kuya at iinuman ka. Hoy, iho, huwag kang makialam sa usaping hindi sayo. Kung hindi, tuturuan kita ng leksyon ngayon din. Aray, aray, aray. Bitawan mo ako. Chen Fan. Mag-ingat ka. Isang beses lang ako magsasalita. Lumayas ka. Chen Fan, salamat sa pagsagip sa akin. Kanina, sobra mo akong natakot. Ayos lang. Maraming tao ang nakatingin. Pwede bang pakawalan mo muna ako? Hindi marunong sa romansa ang lalaking tulad mo. Kung ganoon, lumipat na lang tayo ng lugar para maakap kita ulit. Hindi naman ako tatanggi. Chen Fan, mauuna na ako. Kuya Chen Fan. Lahat kami ay naghihintay dito. Nang matagal na. Hindi ba tayo alis sa bangka ngayon? Hindi aalis. Ano ang gagawin natin ngayon? Manonood tayo ng magandang palabas. Ano? Kuya Chen Fan. Ano bang magandang palabas ang papanoorin? Malalaman mo rin mamaya. Sa pangingisda ngayon, kailangan na ng mataas na teknolohiya. Saan ba may isda? Makikita ng malinaw ng panukat ng isda. Umuusad ang panahon. Umuunlad ang teknolohiya. Hindi na ubra ang lumang estilo. Kaya, sa buong barangay Xingdang, ang pamilya ko lang ang pwedeng mangisda sa malalim na dagat. Ang sandalan namin ay ang malaking bangkang pangisda na ito. At ang teknolohiyang ito. At ang Chen Fan na yon ay isang hambog na wala sa lugar. Anong lakas ng loob mong kalabanin ang kapatid mo? Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Bilisan mo. Sundan mo sila. Ibaba ang lambat. Kuya. Siguradong punong-puno ang lambat na ito. Kuya. Ito. Walang laman ang lambat. Kanina lang, malinaw na may malaking kumpol ng isda pa. Paano nangyaring walang laman? Ano ba talaga ang nangyayari? Kuya. Sobrang daya naman ito, ha? Matagal na akong nangingisda sa dagat. Wala pa akong nakitang ganitong kababalaghan. Hindi nagkakamali ang panangga ng isda. Sa bahaging dagat na ito kanina. May napakaraming isda talaga. Paano naging ni isang-isa ay wala tayong nahuli? Ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat. 100 o 200 ligaw na dilaw na isda. Halos lahat ay mga isdang tig 1-2 lang na gin. Dito ay 10 hanggang 20,000 ang halaga. Bilisan mong ihulog ang lambat. Kuya. May huli. May nahuli na. Grabe, bakit parang bahura ng korales? Paano pa ang mga ligaw na maliliit na dilaw na isda? Kitang-kita ko ngang may napakarami. Talagang parang may multo akong nakita. Kuya. Baka. May sira ang panangga ng isda. Impossible. Sa dami ng mga taon. Hindi pa nagkakamali kailanman ang panangga ng isda. Paano naman magkakaroon ng problema? Bakit dalawa na sunod-sunod? Walang huli. Sobrang malas na yata nito. Hindi. Baka may maruming ginagawa. Ikaw nga ang mukhang may tinatagong kalokohan. Ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat. Hindi pa rin ako naniniwala. Nakakainis. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung saan kayo tatakbo. Nandoon mismo. Ihulog ninyo ang lambat. Kuya. Lumubog na ang lambat. May malaking huli. Siguradong sasabog ang lambat sa dami. Sa pagkakataong ito. Hindi na tatakas. Napakarami na ng isda. Hindi na maigalaw ang makina ng bangka. Ang bigat nito. Sagad na sagad ang lambat. Dagdagan pa ang lakas. Hilahin niyo pataas ang lambat. Ang laking isda.
Kuya, yaman na tayo ngayon. Kaninang sandali lang ay. Ano ba ang nahuli sa lambat? Ang lambat namin. Ay napunit lahat. Nakakainis. Kuya. Mukhang iyon ay. Bangka ni Chen Fan na binata na yon. Palapitin ang bangka ko. Bangain niyo iyon. Paanda rin ang bangka. Kuya Chen Fan. Sobrang kasakit din ito, ha? Ang bilis mong sumikat sa galit. Baka sasabog na sa inis si Chen Yue. Ang bangka ni Chen Yue. Papunta rito. Huwag kang titigil. Ibanggan niyo roon. Chen Yue. Baliw ka ba? Ang binabangga mo ay kayo. Kuya Chen Fan. Ano na ang gagawin natin? Masyadong mabagal ang bangka natin. Hindi tayo makakaiwas. Kapag nabangga tayo, tiyak na wasak ang bangkang pangingisda. Kung si Chen Yue naman, ang gusto ay magpasikat. E di sasabayan ko siya. Mas bilisan pa. Pupunta ako roon, ano ba ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Kuya. May kung ano sa ilalim ng dagat. Wala na. Kuya. Masama na. Nasira ang bangka. Bangka. Nasira ang bangka. Paano nangyari ito? Lulubog na ang bangka. Kuya, mag-isip ka na agad ng paraan. Anong magagawa ko? Dalhin agad ang lifeboat. Chen Fan. Ikaw ang may gawa nito. Hindi pa tayo tapos. Chen Yue. Talagang ikaw ang unang nagreklamo. Hindi ba ikaw ang gustong bumangga sa bangka ko kanina? Ngayon ang sarili mong bangka ang lumubog. Ako pa ang sisisihin mo. Karapat-dapat lang sa'yo yan. Ito ang kabayaran mo. Pating. Napakalaking pating. Takbo. Chen Yue, ngayon pa lang ito nagsisimula. Sa barangay singgang ninyong pamilya. Na namamayagpag sa loob ng maraming taon. Panahon na para maningil na rin kayo. Manghuli ng isda. CJ. Buwisit. Huwag ka nang palusot doon. Nasa bibig na ng puting pating. Kuya. Yung nangyari kanina. Siguradong si Chen Fan ang may pakanan yan. Umalis na tayo. Hanapin natin siya at singilin. Dahil sa'yo, lumubog ang malaking fishing boat ko sa dagat. 2 milyon ang nawalan. Paano husgahan ang bayarin na ito? Mamatay ka na sa sama ng loob. Lumubog ang bangka mo. Wala kaming pakialam dyan. Hindi ba kayo mismo ang gumawa ng napakaraming kasamaan? Kaya kayo ang sinisingil ngayon. Anong sabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Dapat ubusin ko sila. Tignan natin kung sino ang mangangahas. Mang-api sa mga tao ko. Hindi ka ba naniniwala? Ipapabagsak ko ang pamilya mo. Emmeline. Chen Fan. Isa lang siyang putik na walang silbi. Paano mo nagawa na magsalita ng walang galang? Huwag ka nang magreklamo kung di ako magiging magalang. Ang lakas ng pamilya Lin ko. Dapat malinaw sa'yo. Chen Fan. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Maghintay ka sa akin. Ayos ka ba? Ayos lang ako. Ikaw si Chen Dashuang, tama ba? Nabanggit ka na sa akin ni Chen Fan. Umalis na tayo. Itaas muna natin ang isda sa sasakyan. Talagang astig si Kuya Chen Fan. Kahit ang perang 1 milyon ng Grupo Lin ay nailagak na. Ang lumang bahay ninyo. Nabili ko na ito sa iba. At nailipat na sa pangalan mo. Tatay, nakuha ko na ulit para sa inyo.
Sa susunod, walang makakaagaw pa nito. Magkano ang bahay? Ililipat ko sa'yo. Sa akin mo na lang isingil. Ang deposito mo sa pagbili ng isda. Ang batch ng sariwang huli na dinala mo ngayon. Kakakwenta ko lang. 200,000 lahat. 600,000 ang nagasto sa bahay. 400,000 pa ang utang mo sa akin. Magpadala ka pa sa akin ng 2 batch ng sariwang huli. Sapat na. Salamat. Ang formal mo na naman sa akin. Tama, Chen Fan. Ano ang plano mo sa susunod? Sa usaping ito, si Chen Yue. Hindi niya basta palalampasin. At narinig ko pa, na ginamit na niya ang lahat ng koneksyon niya para putulin ang daan mo sa pagbenta ng isda. Ang pagputol sa kabuhayan ng tao. Parang pagpatay sa magulang niya. Si Chen Yue ang naghukay ng sarili niyang libingan. Siyempre, hindi ako magpapakita ng awa. Tingnan natin kung sino ang mananaig. Iyan ang hindi pa sigurado. Mukhang. May naisip ka na. Matagal nang pinatatakbo ng pamilya Chen Yue ang negosyo nila. Malalim ang kapit nila sa lungsod. Kung gusto mong tuluyang pabagsakin ang pamilya nila, hindi yan ganoon kadali. Kailangan pa ng kaunting oras. Kailangan mo ba ang tulong ko? Kung kailangan mo, gagawin ng pamilya Lin ang lahat ng makakaya namin. Salamat, Wanhe. Pero sa bagay na ito, gusto ko pa rin ako mismo ang mag-ayos. Kaya ko. CJ. Naniniwala ako sa'yo. Mahal, ano na ang gagawin natin? Huling araw na ngayon. Paano ko malalaman ang gagawin? Naubos ko na ang lahat ng naiisip kong paraan. Kasalanan lahat ni Bunso. Kung pumayag lang siyang ibenta ang bangka. Halika rito at kumain ka. Kuya Hugh, wala talaga kaming pera. Pakiusap, bigyan mo pa kami ng ilang araw. Wala kayong pera. Akala mo ba nagkakawang gawa ako? 3 araw ko na kayong binigyan. At may gana ka pang sabihing wala kayong pera. Kuya Hugh, wala talaga kaming pera. Kuya Hugh, bigyan mo pa kami ng ilang araw. Sisiguraduhin naming makakahanap kami ng pera. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kuya Hugh, baka nagkamali ka. Nagkamali. Hindi ba sinabi sa'yo ng anak mo? Kuya. Ano ba talaga ang nangyayari? Matandang babae. Ang anak mo ay umutang sa akin. Ng 1 milyong pautang na may mataas na interes. 0,5 milyon lang ang nabayaran. May utang pa siyang 1 milyon. Ngayon, magbayad kayo. O ayon sa usapang kalye. 1 milyong pautang na may tubo. Kuya. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano ka umabot sa pag-utang ng napakalaking utang na may tubo? Hindi ba dati mula sa bahay? Nakuha mo na ang mahigit 1 milyon. Kuya, magsalita ka naman. Hindi talaga pang negosyo ang anak mo. Paulit-ulit siyang naloko ng 100,000. Sobrang tanga talaga. Nalugi siya ng 100,000. Totoo ang sinabi ni Bunso. Matagal na pala akong naniniwala sa mali. Boss Hugh. Ngayong araw, magbayad ka na. O paputulan ka ng kamay. Pumili ka ng isa. Kuya Hugh, wala talaga akong pera. Hindi ba meron pa tayong isang bahay? Kuya Hugh. Ang natira na lang sa amin ay ang huling bahay na ito. Kapag nawala pa ang bahay. Wala na kaming matitirhan. Kuya Hugh, may pera ang bunso naming kapatid. Pakihintay pa kami sandali. Nay, tawagan niyo agad si Bunso. Kung hindi, talagang hindi na natin mapipigilan na mawala ang bahay na ito. Nay. Si Bunso na lang ang makakasalba sa atin ngayon. Tawagan niyo na agad si Bunso. Noon, ang sama ng trato natin kay Bunso. Ngayon gusto pa rin nating si Bunso ang magbayad ng 1 milyon para sa inyo. Nahiya na nga akong humarap sa kanya. Tapos tatawag pa ako. Nay. Kung hindi niyo siya tatawagan. Si Bunso. Makikipaghiwalay agad ako kay Chen Fugi. Ang mahal niyong apong lalaki, papalitan ko pa ng apelyido. Para putol ang lahi ng pamilya Chenyo. Ano bang kasalanan ang nagawa ko para maranasan ko ito? Sige, tatawag ako. Hello, Nay. Xiao Fan. Pinuntahan kami ng mga loan shark. At kukunin nila ang bahay niya. Kapag nawala ang bahay, ako at ang pamilya ng kuya mo, wala nang uwian. Pwede mo bang tulungan ang kuya mo? Xiao Fan, parang awa na, tulungan mo kami. Sa huli, kapatid mo pa rin siya. Dugo at laman mong kuya. Ngayon, ikaw na lang ang makakatulong sa kanya. Alam na ng kuya mo na nagkamali siya. Basta matulungan mo lang si kuya. Na malampasan ang unos na ito. Susunod na lang ako sa iyo mula ngayon. Itong pera, ituring mo na lang na hiniram ni kuya. Siguradong ibabalik ka ni kuya. Na, si Bunso. Tulungan mo na lang kami ulit sa pagkakataong ito. Talagang huli na ito. Xiao Fan, magsalita ka naman. Babalik na ako ngayon. Chen Fan.
Talaga bang tutulungan mo ang kuya mo? Nabayaran ang loan shark. Matapos ang ginawa nila sa'yo. Hindi mo na sila dapat tulungan. Kapag tinulungan mo sila sa pagkakataong ito, siguradong may susunod pa. At pati ang mga kasunod pa. Alam ko. Kasi nanay ko pa rin siya. Kailangan kong tumbasan ang pagpapalaki niya sa akin. CJ. Dahil desidido ka na. Sasama ako sa'yo. Manager Lin. Ikaw pala. Manager Lin, kapatid na lalaki ni Chen Fugi. Hindi naman siya boyfriend mo, di ba? Ha? May problema ka ba? Wala. Saan naman ako magkakaroon ng reklamo? Nagulat lang ako. Ang marangal na tagapagmana ng Lin Group ay pumili pa talaga ng probinsya ng hampas lupa bilang boyfriend. Kaya pala nakakapagmaneho si Chen Fan ng malaking Benz. Nakaangkla pala siya sa mayamang dalaga. Ang 1 milyong iyon ay wala lang kay Chen Fan. Ligtas na tayo. Pangalawa, hipag. Bilisan niyong tulungan ako. Bayaran niyo ang 1 milyong ito. Pera. Hindi ko kayo sasagutin para dyan. Ano? Naglalaro ka ba sa akin? Ano bang ibig mong sabihin dito? Hindi ba pumayag ka na? Pangalawa. Ako at ang kuya mo. Alam na naming nagkamali kami. Huwag ka nang masyadong mamili ng mali. Kapag nakaahon na kami, siguradong doble ang ibabalik namin sa'yo. Kuya Hugh, may utang sa'yo na 1 milyon sila. Sapat na ba ang bahay na ito pambayad? Halos sapat na. Kung ganoon, Kuya Hugh, kunin mo na ang bahay. Pangalawa, ano bang ibig mong sabihin? Bahay ko ito. Bakit ikaw ang magpapasya para sa akin? Gusto mo ba kaming itulak sa sukdulan? Kuya mo at hipag mo kami. Bakit ka napakalamig sa amin? Hindi ka ba natatakot na pagsismisan at kutyain ka ng mga tao? Pangalawa, ngayon ang 1 milyong ito. Kailangang tulungan mo akong bayaran ito. Kung hindi, tatawagin ko ang buong nayon para magpasya kung sino ang tama. At dudungisan ko ang pangalan mo. Sige, kuya. Kung ganoon, tawagin natin ang buong nayon para magpasya. Tingnan natin kung sino ang kakampihan ng lahat, ikaw ba o ako. Noong hinati ang pamilya, 3 bahay ang napunta sa'yo lahat. 1 lumang bangkang pangisda lang ang ibinigay sa akin. Pati ang 500,000 na inipon ko para sa pagpapakasal. Lahat ay kinuha mo rin. Noong panahong iyon, bakit hindi mo sinabi na ikaw ang umutang ng mataas na interes? Bakit ako ang pipilitin mong magbayad? Kumbinsihin mo nga si pangalawa. Sige na nga. Hayaan mo na si Kuya Hu na kunin ang bahay. Hindi pwede. Akin ang bahay. Tingnan ko lang kung sino ang mga has kumuha nito. Magandang bahay. Kukunin ko. Mas mabuti sana kung ganyan ka na lang noon. Alis na. Sandali. May isa pa. May gusto pa akong pag-usapan. Ang utang ng kuya ko sa'yo. Bayad na lahat. Kaya sa susunod, pakiusap Kuya Hugh. Huwag ka nang magpautang sa kuya ko. Kahit 1 sentimo. Medyo sumobra na ang gulo mo. Hindi ka na sumusunod sa usapan. Ito ang hanap buhay ko. Wala naman. May negosyo ng asa pintuan, itataboy mo pa palabas. Hindi ako ang nakataya sa usaping ito. Kundi ang kuya mo. Hanggang hindi siya lumalapit sa akin para umutang. Hindi ko siya mapipilit na umutang. Hindi. Ang gusto ko lang ay ikaw. Kuya Hugh, bigyan mo ako ng malinaw na sagot. Kaya ba ito o hindi? Huwag mong isipin na dahil nakasandal ka sa pamilya Lin, ay pwede ka nang magmalaki sa harap ko. Sino ka ba? Huwag kang magpakaastig at huwag mong sayangin ang respeto. Senyor Jiu, may pabor sana akong hilingin sa'yo. Sinabi ni Senyor Jiu na sagutin mo ang telepono. Sige po, Senyor Jiu. Naiintindihan ko, tiyak na susundin ko. Pasensya na. Kuya Chen Fan. Nagbanggaan ang sariling mga tao. Nakilala ko po si Senyor Jiu. Dapat sinabi mo agad. Kunin mo ulit ang bahay. Burado na ang usapang iyan. Utang ay dapat bayaran. Tama at makatarungan lang yan. Ako si Chen Fan, laging makatuwiran. Sa'yo na ang bahay. Tablado na ang bahay at ang utang. Sana lang, Kuya Hugh. Huwag ka nang magpautang. Sa kuya ko. Huwag kang mag-alala, kapatid na Chen Fan. Nangako ako. Mula ngayon, sa buong syudad. Walang sinuman na mangangahas magpautang ng kahit 1 sentimo kay Chen Fugi. Nabili ko na ulit ang lumang bahay. Mula ngayon, lumipat na kayo pabalik sa lumang bahay at doon tumira. Nanay, ang bahay na ito ay para may matutuluyan ka sa pagtanda. Ituring mo na lang. Nagantimpala ko sa pagpapalaki at pag-aruga mo sa akin. Huwag ka na lang maghanap sa akin. Xiao Fan, pasensya na. Nanay ang may kasalanan sa'yo. Palagi akong pumanig sa kuya mo. Akala ko lagi marunong kang umintindi. At susunod ka kay nanay. Kaya sa isip ko pala,
Laging siya ang pinapanigan ko. Ni minsan, hindi kita naisip. Hanggang sa maitulak kita sa ganitong punto. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo. Sana lang, mabuti ang kalagayan mo mula ngayon. Alam na rin ng kuya mo na nagkamali siya. Sobra talagang walang hiya ang kuya mo noon. Babayaran ka ng kuya mo sa hinaharap. Hindi dahil alam mong nagkamali ka. Kundi dahil ngayon, wala ka ng anuman. Mula ngayon, sa'yo ko na ipagkakatiwala si nanay. Kung walang mahalaga, huwag ka nang makipag-ugnayan sa akin. Chen Fan. Mula ngayon, nandito pa rin ako para sa'yo. Lagi akong mananatili sa tabi mo. Salamat sa pagsama mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Maraming salamat sa'yo. Noong pinakamahirap ang buhay ko, pinanindigan mo ako. May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Matagal ko nang pinapangarap ang dagat at mga bituin. Ang dagat ang trabaho ko. At ikaw ang bituin ko. Wanhe. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Napakahalagang perlas ng kabibe. Talaga bang isusuko mo iyan sa akin? Huwag mo nang sabihing isang perlas ng kabibe lang. Kahit bituin sa langit pa yan. Kaya kong abutin at ibigay sa'yo. Ang daldal mo. Hindi pa huli, bumangon ka na. Samahan mo akong pumunta at makipagkita sa ilang tao. Wanhe. Bakit mo ako dinala dito? May kausap pa ako. Kung pupunta ka nga para makipag-usap sa mga taong iyon. Tungkol sa negosyo at pakikipagtulungan. Hindi pwedeng ganyan kasimple ang suot mo. Ang boss naman kailangan may kaunting. Dating ng boss, hindi ba? Lahat naman tayo taga-baryo lang. Hindi naman kailangang masyadong maarte. Hindi pwede. Ngayon, boyfriend kita. Sa pagkain, pananamit, tirahan, at pamumuhay, ako ang masusunod. Yung iba, sa'yo na. CJ. Susundin kita. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Kayo pala. Bakit? Hindi kayo welcome. Maligayang pagdating. Siyempre, welcome kayo. Binibining Lin. Ginoong Chen. Gusto ninyong tumingin ng mga suit. Iyong mga nasa tindahan nyo. Pinakamamahaling custom-made suit. Dalhin niyong lahat para masukat ni Chen Fan. Pipili kami ng ilang set para sa engagement. Pakikipagkasal. Magpapakasal na kayo. Sa susunod na buwan, pagdating ng araw, dapat dumalo kayo at makisalo sa aming selebrasyon. Sandali lang po. Kukunin ko ang mga suit. Hindi masama. Mas gwapo na. Yung mga sinukat mo kanina. Ipabalot mo na lahat. Swipe ang card. Wanhe. Ako na lang. Ikaw ang boyfriend ko. Boyfriend ko. Siyempre, ako ang mag-aalaga sa'yo. Wanyu. Sino yung lalaki? Yung babae, parang siya ata. Ang heiress ng Lin Group. Na may 10 bilyong yaman. Ex niya. Ha? Napakagwapo niyang boyfriend. Kaya mo pang bitiwan. Pasok po kayo, mga ginoo. Maupo muna kayo sandali. Si Manager Lin at Ginoong Chen. Paparating na po. Talagang yumaman na si Chen Fan. Iyo saan kan? Paano kita maluloko? Ako at si Kuya Chen Fan. Sa bawat paglaot. Daan-daang libo hanggang mahigit 1,000,000. Ang pumapasok na kita. Hindi ba naman yumaman? Kayang mag-book sa 5-star hotel. Nang ganito kalaking private room. Iniimbitahan niya tayong kumain. Sa isang kain na ito. Ang laki ng gastos niyan. Biglang nagyaya si Chen Fan na kumain tayo. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi sinabi sa akin ni Kuya Chen Fan. Malalaman niyo mamaya. Tio Lee. Mga nakatatanda sa angkan. Kain muna tayo. Pag lumamig ang seafood, hindi na masarap. Kain na kayo agad. Talagang pang 5-star hotel. Isang buhay na akong nangingisda. Pero di pa ako nakakatikim.
ng ganito kasarap na seafood. Ngayon, puro dekalidad na huli ito. Ang mga bihirang ito karaniwan. Kahit mahuli namin, di namin magawang kainin. Buti na lang, nakisalo tayo sa biyaya ni Chen Fan. Naranasan natin ang masarap na handa. Tio Li, tikman din niyo. Puro premium na putahe ang nasa mesa ngayon. Chen Fan, ang malaking bangkang pangisda ng pamilya ni Chen Yue, na lumubog sa dagat. Narinig ko na. Ngayong araw, ipinatawag mo kami rito. Mukhang may kinalaman ito sa bagay na ito. Anong problema? Diretsahan na lang. Kung hindi ang bilyang ito. Baka hindi ko kayaning lunukin ng maayos. Dahil nagtanong na si Tio Li. Sasabihin ko na agad at tapat. Gusto ni Chen Yue na putulin ang daan ko. Umpisahan ko ng putulin ang daan niya. Kailangan ko si Tio Li. At ang suporta ng lahat ng nakatatanda. Kung tutulungan niyo ako, sigurado ako na sa loob ng 1 buwan. Magiging hari ako ng pangingisda sa barangay Xinggang. Chen Fan. Maganda ang lakas ng loob mo. Pero ang mapatumba ang pamilya ni Chen Yue. Hindi yun simpleng bagay. Kung ganoon, handa ba kayong habang buhay? Naapihin ang pamilya ni Chen Yue. Tio-san, dati ay may 3 kayong malalaking bangka na kasinlaki ng sa amin. Ano ang nangyari? Nawasak lahat ng iyon ng pamilya ni Chen Yue. Ni isang bangka wala nang natira. Kuya Chen, nakalimutan mo na ba ang 8 taon na ang nakalipas? Dahil nahuling nyo ang isang lambat na pulang lapu-lapu. Kaya agad kang binantayan ni Chende. Napilay ang isang paa mo sa bugbog. At ngayon may naiwan ka pang sakit ng katawan. Tio Li, kung pag-uusapan ng pang-aapi ng pamilya ni Chen Yue, kayo ang may pinakamatinding naranasan. Sa mga nakaraang taon, talagang naghahari-harian at namimwersa ang pamilya ni Chen Yue. Binibigay nila sa inyo ang malaking kita pero sinasakal pa rin kayo. At lagi pa kayong kinokontrol. Sa pagbili ng isda ng iba. Kapag may konting di pagkakasya. Sa lungsod. Wala nang mga has bumili ng isda nyo, Tio Li. Tio Li, talaga bang hahayaan mong apihin ka habang buhay ng pamilya ni Chen Yue? Hanggang sa hindi mo na mayangat ang ulo mo. Chen Fan, tama ang lahat ng sinabi mo. Sa mga taon na ito, talagang sobra na. Ang tiniis ko, ang pang-aapi ng pamilya ni Chen Yue. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi ko sila kayang kalabanin. Wala akong kakayahang banggain sila. Nga. Hindi naman sa ayaw natin. Kundi dahil hindi natin talaga sila kayang labanan. Chen Fan, ang bagay na ito. Talagang hindi namin kayo matutulungan. Mga tiyo, maaasahan nyo. Hindi ako ngayon ang magpapagawa sa inyo ng desisyon. Nakikipag-usap lang ako ng maaga sa inyo. Para malinawan ang lahat. Ang mga alalahanin at pangamba ninyo. Alam ko lahat yan. Hindi ko naman kayo hinihiling. Natulungan akong kalabanin si Chen Yue. Bigyan lang inyo ako ng 1 buwan. Tapos kayo na ang magdesisyon. Kung sasama ba kayo sa akin o hindi. Chen Fan. Mabuti kang bata. Pwede mo ba kaming bigyan ng dahilan? Tio-san, palaging sinasabi sa akin ng tatay ko, na sa pagpapakatao, hindi dapat kalimutan ang pinagmulan. Sa isang pamilya, dapat ay nagtutulungan at nag-aagapay. Magkakaisa bilang isang puso. Ilang dekada na ang nakalipas. Ang barangay Xinggang ay isa pa rin. Dukhang-dukhang maliit na baryo ng mangingisda. Ang lolo ko at ang tatay ko. Noong henerasyong iyon, na umaasa sa pagkakaisa at tulungan. Sa loob ng napakaraming taon ng pagsisikap, ay napaunlad ang barangay Xinggang. Mula 10 taon na ang nakalipas. Nang makalikom si Chen din ng pondo. At makabili ng malaking bangkang pangisda. Lahat ay nagbago. Lahat ay pinipigan ni Chende. Sa ibang paraan. Sa huli, ang mga tao sa barangay Xinggang ay napilitang sumali ng masunurin sa hukbong pangisda ni Chende para magtrabaho para sa kanya. O kaya ay napilitang ibenta ang mga bangkang pangisda. Hindi ba talaga ninyo? Gustong baguhin ang lahat ng ito. Ako si Chen Fan, simple lang ang gusto kong gawin. Kasama kayong lahat. Kumita ng sabay-sabay. Kuya Chen Fan, 1 buwan na ang nakalipas. Nasa pantalan pa ako at nagbubuhat ng kargamento. Napapagod ako hanggang mamatay. Para lang kumita ng 100 o 200 yuan. Sa ganito kaliit na sahod. Sa 10 taon, hindi ko pa rin maipon. Ang ipon pang asawa. Si Kuya Chen Fan ang nagpakita sa akin ng pag-asa.
Sa loob lang ng isang buwan. Binigyan niya ako ng 60,000 yuan. Na mas malaki pa sa kinita ko sa isang taon. Kaya sinusuportahan ko si Kuya Chen Fan. Si Chen Fan, sa loob lang ng isang buwan. Talaga bang binigyan ka ng 60,000 yuan? Tiyo. Paano magiging peke yan? Kung ayaw ninyo maniwala, tanungin nyo ang mga magulang ko. Nasa kanila ang pera ko para alagaan. Kung totoo nga yan, pwede talaga nating pag-isipan. Kung patuloy tayong pinipigan ni Chende, kaunti lang ang kinikita natin. At hirap lang tayong buhayin ang pamilya. Sawa na rin ako sa ganitong buhay. Sawa na rin ako sa pamilya ni Chende. Sumama na lang tayo kay Chen Fan at magtrabaho. Chen Fan, palagi kang mahusay. At maaasahan. Kung sa loob ng isang buwan, talagang kaya mong baliktarin ang lahat. Para sa pamilya ni Chen Yue, wala na akong sasabihin. Susunod na ako sa iyo mula ngayon. Chen Fan, hanggang kaya mong talagang pabagsakin ang pamilya ni Chen Yue sa loob ng isang buwan. Susunod kami sa iyo. Mga tiyo. Tiyo Lee. Kung ganoon, tapos na tayo. Ako na ang inom muna bilang paggalang. Singhe Fishery. Opisyal nang nagsisimula ang seremonya ng paggupit ng laso. Chen Fan, ako mismo ang sumira sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Pero huli na ang lahat. Pasensya na. Chen Fan, ano ang tinitingnan mo? Lumipas na ang liwanag ng buwan. Mula ngayon, ang gusto ko na lang ay angkinin. Ang iyong malawak na dagat ng mga bituin.